Nabanggit ko kanina, di ba, ang daming naging millionaires dito. Ilan na? 700 mahigit. Ilan ang dinadagdag every week? 2 new millionaires per week. So, ngayon natin mapapag-usapan kung paano nangyayari yun. Okay? Ready na po ba kayo? Yes. Pero hindi na po ako mag-i-explain. Okay lang po ba? Mahina ng sagot, parang ayaw niyo akong paalisin. Parang nalulungkot kayo. Pero alam niyo po, sobrang swerte niyo ngayon kasi yung mag-explain sa atin ng marketing plan, isa rin siya sa mga experts pagdating sa compensation plan or marketing plan ng AIM Global. Bakit ko nasabing expert? Kasi itong taong to, kasama ko siya sa Speakers Bureau and pinapadala rin siya sa iba-ibang mga parte ng Pilipinas para mag-explain, mag-train ng mga tao. And recently, kakagaling lang niya ng Nigeria. Alam niyo Nigeria? It's a country in Africa na kung saan isa siya sa mga speakers na ipinadala doon para palakihin yung AIM Global Office natin sa Nigeria. At sa ngayon, dahil sa mga Nigerians na nakinig sa kanya, ang dami ng Nigerian millionaires ngayon dahil sa AIM Global. So kung dito sa Nigeria, may mga milyonaryo na nakinig lang sa kanya, ginawa yung sinabi niya, kaya naging millionaire, dito sa Pilipinas ba, posible rin yun? Posible ba yun na makikinig lang kayo sa kanya, tapos gagawin niyo lang yung sinasabi niya, mamaya-maya milyonaryo na rin kayo? Is it possible? Yes, diba? So anong gagawin niyo? Makikinig o makikinig? Siyempre, wala kayong choice. Diba? So makinig na po kayo, makinig talaga kayo, kasi isa siya sa mga millionaire makers ng company natin. And proven na hindi lang dito sa Pilipinas, international pa. Are you excited to meet him? Yes. Excited na ba kayo? Yes. Yan! Sige, dapat pag welcome natin siya, ganun na yung traditional na welcome natin. Pag sinabing isang kanina complete eh. Ngayon, 1 million na. Pag 1 million, ganun, diba? Isang palakpak, padjak, ganon, okay? Pag 2, syempre 2. Pag 3, 3 ganon. Pag sinabi ko naman na milyon-milyong palakpak, tayo tayong lahat, tapos i-welcome natin siya. Okay na po ba sa inyo yun? Yes. He really deserves a warm welcome. So, dapat malakas na malakas talaga. Sabi nga kung sino yung pinakamalakas pinakamalakas na mag-ganon, siya yung magiging next na milyonaryo dito sa AIM Global. So, dapat malakas ha. Pero ito yan. Malakas nga, pero dapat sabay-sabay. Kasi kapag kung sino naman daw yung mahuli, diba, nakakahiya naman. Kasi pag nahuli ka, lahat ng mga katabi mo, payaman na, in a few months, milyonaryo na, may kotse na, tapos ikaw, dahil nahuli ka sa palakpakan, nahuli ka na rin sa lahat, nga ka pa din. Masaya po ba yun? Hindi, diba? Lahat yan milyonaryo na, parang ikaw mamatay ka sa inggit, nga ka, kasi hindi ka sumabay sa palakpakan. So, dapat po talaga nakikisabay. Okay? Dapat po sabay-sabay. Practice nga tayo. 1 milyon! Hala, talagang hindi ko alam kung nagpapapansin o ano. No, talagang kailangan talaga may nahuhuli eh. Pero sinabi ko na po ang consequence kapag nahuli kayo. Anong consequence? Kasi nga, di ba, ang AIM Global, system ito eh. Hindi lang ito basta, pag sinabing negosyo, may sistemang sinusunod, di ba? Pag hindi kayo nakikisabay sa systems, ano nangyayari? Yun nga po, yung sinabi ko kanina, lahat, okay na, paangat na, ikaw parang nandun pa din. So, ulitin ko po ha, dapat to sabay-sabay. Ready na po ba kayo? Yes. 1 milyon! O, diba? Ang galing. 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyong palakpak, tayo po tayong lahat. Let's welcome Mr. Cyril Rodriguez! Palakpakan natin si Ma'am Annie Aquino. Yun na ba pinakamalakas yung palakpak? Parang gutom Morning! Pwede ho makita yung mga first time, yung ngayon lang ho attend for the second time. First time for the second time. Palakpakan natin ulit yung mga first time. Okay. So, before we start, pakilala muna ako briefly. My name is Cyril Rodriguez. I'm from Cavite. May taga Cavite ho ba dito?
O, saan sa Cavite? Molino, Imus, Las Piñas, Dasmariñas. Saan pa daw? Okay, wala ho doon. Sa Tanza ho ako. Tanza, may taga-Tanza ba? So anyway, konting background lang ho before I proceed sa business proper. Graduate ako ng St. Augustine High School sa Tanza, isang private school back 1998. After graduation, kumuha po ako ng course na computer engineering kasi noong mga time na yon in demand ho yung IT courses 98 kung naalala nyo ho. Yung mga iba hindi naalala kasi malamang wala pang diwa noong mga time na yun, ano? So 1998, San Sebastian College, Cavite City, yun po yung kinuha kong kurso. And gumraduate naman po ko after 5 years, 2003. Good news, hindi na daw computer ang in-demand, nursing na daw. Sana nag-nursing na lang ako, wala na magagawa. Nandun na, tinapos ko na. Of course, ang advice sa mga parents natin, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang. Ayun po yung ginawa ko. Nag-apply ako sa EPSA, kung familiar po kayo, isang industrial park sa Cavite. May mga foreign investors, Japanese, Taiwanese, American. Nag-work ako sa isang Japanese company, Wukong. First job ko sa opisina. Excited ho ako, nakakatuwa kasi unang trabaho. And sabi ng mother ko, mahalin mo yung first job mo, anak. Kasi baka pang matagalan yan. Which is yun naman talaga yung normal na advice sa atin, tama no? So minahal ko yung unang trabaho ko, hindi ako nalilate, hindi ako ma-absent, at tumagal din ako kahit papano. Tumagal ako ng mga 3 buwan. After 3 months, I resigned kasi feeling ko kulang ho yung kinikita ko base sa kakayahan ko. And I'm sure most of you na-experience na yung ganung pakiramdam. Tama no? So after 3 months, I resigned, na look for another job. Wala akong makita dito. And of course, I nag-decide ako mag-abroad. And Filipinos' primary option is to go outside, to work outside. Nagtrabaho po ako sa Amerika. Kung pamilyar po kayo sa California. Pamilyar? Okay, San Francisco. Hindi ho doon yung katabing state noon, Union City. Doon ako nag-work. Ang trabaho ko ho doon medyo connected na ho sa kurso ko. Sa Amerika ho, ang trabaho ko isa hong overnight stalker. Sa Tagalog, kargador. Yeah. Sabi ni Tita Sosyal. So anyway, bilang isang kargador sa isang mall, nagwo-work ako, kumikita ako ng mga, pag kinonvert mo yung dolyar, kumikita ako roughly around 200,000 pesos a month. Well, that's a big amount. Kung kahit sabihin mong bilang isang kargador, tama no? So ang sarap maging kargador sa ibang bansa. But then, wala akong binabayarang food, wala akong binabayarang shelter, and ang expense ko lang basically yung sarili ko. So nakakaipon po ako kasi ang inuwian ko, tiyahin ko. But then ang hindi ko kinaya sa pag-abroad yung homesick. First time kong lumayo, doon ko na-experience na, mamimiss mo yung mga friends mo, mamimiss mo yung mga relatives mo. Dati hindi ako naniniwala sa homesick pero naranasan ko na siya. Ganun pala yung pakiramdam nun. Very emotional po ako ng mga time na yun. Doon ko naintindihan yung mga kababayan natin nag-OFW pag umuwi dito, halos araw-araw piyesta, kainan, inuman. Because when they go back, hindi naman yung hirap ng trabaho, yung emotion na mamimiss mo yung Pilipinas. Tama, no? So after some few months, halos sa laki kong to, halos araw-araw ko umiyak ng mga time na yon. O sabi ko, hindi ko pa naman kailangan ng ganitong klaseng feeling. Nag-decide ho akong mag-resign. And I came back, nakapag-ipon ho kahit papaano konti. Pagdating dito sa Pilipinas, pinagalitan ho ko ng nanay ko, of course. Most of my friends, nagtataka sila, na andun ka na, bumalik ka pa. Yung iba nagkakandara pa pumunta doon. Ikaw andun na. Sabi ko, kung gusto nyo, kayo na lang doon. So isang kaibigan ko, sabi niya, bro, hindi pwedeng wala kang trabaho. Kailangan mong may source of income. Sabi niya sa akin, subukan mo mag-try dito sa kumpanya namin, which is a telecommunications company, Globe Telecom. It's a big company. Inimbitahan niya ako mag-work as a distributor, sales distributor. Nagdi-distribute ako ng load, mga prepaid cards, prepaid SIM cards, ganyan. Basically, ako yung naglo-load sa mga naglo-load. Yan. Malinaw ba yun? Again, prepaid. May sariling kotse. Nagde-deliver po ako ang area ko, Rosario and Gentry, katabi lang hunang Tanza yon sa Cavite. So medyo magaang yung trabaho, 7 a.m. po yung pasok. I have to be back by 5 para i-remit yung mga cash na nasingil ko. And okay naman, kasi sa field, minsan alas 12 ng tanghali, tapos na ako magtrabaho. So magaang yung work. I have 4 or 5 hours na idle time, wala akong ginagawa. Minsan pumunta ako ng mall, nag-gym, nagba-basketball, nanood ng sine. Kasi 5 oras 5 o'clock pa yung remittance ko. Napipicture nyo. Magaang ho yung trabaho. Kumikita ako ng 20 to 25,000 pesos a month. Sa Cavite ho, malaking income na rin yun para ka na rin nagtatrabaho sa isang call center na may posisyon. But then, sabihin na natin, after 2 years, nag-decide huli ako mag-resign. Kasi first reason, ako kasi yung tipong tao madali ho magsawa pag paulit-ulit na yung ginagawa. Pag feeling ko hindi na ako nagmamature sa ginagawa ko, hindi ako nagdadalawang isip bumitaw.
regardless kung malaki yung kita o hindi. Well, kagaya nung na pag-abroad, 200,000 na si big amount. But then, magbubuhat ka araw-araw, wala ka namang matututunan dun eh. Tama, no? So, parang ganon. Malaki yung kita, kaya lang, yung trabaho. Second reason kung bakit ako nag-resign, kasi mga Pilipino, ang ugali, especially those people who earned big income already, nakaranas ng kumita ng malaki. Ang goal mo, kumita uli ng mas malaki sa kinita mo. Hindi naman pwedeng kumikita ka ng 15 mil ngayon, ang goal mo, kumita ka ng 10 mil. Do you understand? If you're working right now, your goal is to earn more than what you're making. Am I right? So like me, I was making 200,000 pesos, and then when I came home, 20,000 is very uncomfortable because I know for a fact na kaya kong kumita ng malaki. Napipicture niya, nakuha niya ibig sabihin. So nag-decide ako mag-resign. So sa mga time na yun, sabi ko, ayoko muna magtrabaho. 3 times ako nag-work, na-burnout ho ako, napagod ho ako. Sabi ng isang friend ko, bro, hindi pwedeng wala kang source of income. Inulit niya sa akin yun. Sabi ko, anong suggestion mo? Subukan natin magtayo ng negosyo. Sabi ko, anong negosyo? Fitness gym. Kasi may pwesto ako sa amin, tapos may kakilala ko, may gamit. Sa'yo na pala pwesto, sa kanya yung gamit, anong part ko? Ikaw magpapaayos ng lugar kasi wala kaming pera. Ikaw magpaparenovate. Sabi ko, sige, kahit pa paano may savings naman ako, magkano bang kailangan? 50 mil daw ho. Well, for information, 50,000 is a very small amount kung negosyo ang pag-uusapan. At nakaka-entice yung offer niya kasi sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala bro, wala naman lugi sa gym kasi tubig tsaka kuryente lang ang puhunan dyan. Sabi ko, sige, 50 mil. Excited ako, unang negosyo namin. Alam niyo ba yung fitness gym? Pampalaki ng ng katawan. So, anyway, tinayo namin yung gym. Inoperate namin. Ako yung bumili ng mga pintura, nagpa-renovate, etc. And good news, naging successful unang business venture ko. After 4 months nagsara. Yan. Kasi ang mahirap pala sa traditional business number 1, basically, is yung may kasosyo ka. Hindi naman sa sinisisi ko sila. Sabihin na lang natin na hindi ho kami nagkaroon ng magandang partihan sa pera. So sabi ko, kaysa magkasira-siraan tayo sa pera, sara na lang natin yung gym na yan. Money, ayoko naman maging ugat yan ng ating, pag-aaway. So noong mga time na yun, syempre, of course, yung friend ko, kanya pa rin yung pwesto, sa kanya yun eh. At yung kakilala niya, sa kanya pa rin yung gamit. Again, kanya yun eh. So yung sa akin naman, yung pintura, hindi ko na pwedeng ibenta. Kasi napinta na eh. Tama no? So eventually, ako lang yung nalugi or natalo. So that time, I was frustrated. But then again, it's okay. Sabi nga, if you fall down, wala ka naman choice. You just have to stand up again. And 5 years ago, I was invited like you, na imbitahan din ako sa ganitong klaseng seminar. Na isang tao na hindi ko rin humahindian, kagaya ninyo. At tong taong ito, bago niya ako inupo ng seminar, pinakain muna ako, binusog ako sa isang masarap na restaurant. And I'm sure most of you, yung mga na-invite ngayon, bago kayo inupo dyan, pinakain muna kayo ng mga nag-imbita sa inyo. Hindi kayo pinakain. Kaya palang sasama ng mga mukha nyo. Kanina pa ako nagsasalita. Wag ko kayong mag-alala. Kasi ina-assure ko sa inyo, pagkatapos ho ng seminar na to, ikaw pa magpapakain sa nag-imbita sa'yo. Ha? Ang pumalakpak lang yung mga member. Yeah! Yung mga first timer, papakain. Ito papakain, ha? So anyway, naupo ako dyan kasi kung di nyo ho na itatanong yung nag-invite ho sa akin, kaya hindi ho ako nakatanggi. Nanay ko ho. So inupo niya ako dyan, masama yung loob ko, very disinterested, very disoriented, being an engineer. More of a technical guy. Attendo ko ng seminar, hindi ko ugali yun kasi itsura ko bang umatin ng seminar, wala naman siguro, no? Wala akong patience na umatin ng ganito, kaya lang, yun nga, nanay ko na yung nag-invite sa akin, naupo na din. Tingin ako ng tingin sa orasan ng mga panahong yon. And nagsalita na yung mga speaker, nagkwento ng mga background nila, good morning, etc. Wala naman ho sa akin yun. Hindi man ho kasi yung tipong tao na negative mag-isip sa kapwa. Kaya lang, very impatient. Nagkwento siya, kinuwento niya yung buhay niya, kinuwento niya yung background niya. Sa loob-loob ko, wala naman akong pakialam sa buhay mo. Parang kayo, walang pakialam sa buhay ko ngayon. Tama, no? Kaya lang habang nagkukwento itong mga speaker na to, habang nagsishare ng mga experience nila, about the products, the business, and everything. Parang part ng sinasabi niya, tinatamaan ho ako. Pakiramdam ko, inupo ako dyan, at nakadesign yung seminar para sa akin.
Sabi ko, loko to, pinapatamaan yata ako nito. Now, later to find out, kaya pala ako tinatamaan at saka kaya pala ako nasasaktan sa mga sinasabi ng speaker. Kasi ang pinapaliwanag po kasi dito more on reality. Realidad. Kaya pala ako tinamaan o nasasaktan. Now, to cut the long story short, after the whole orientation, I twisted my mind. I had a paradigm shift. 360 degrees ho, na bago ho ang pananaw ko. And to cut the long story short, I joined the business and I've been here for the past 5 years. 5 taon ko na hong ginagawa tong negosyong ito. In 1 year time, I was able to, sige po. 1 year time, I was able to purchase my brand new car in this kind of business. Less than 2 years, 1 year and a half almost, or less, kumita ako ng 1 million pesos. And I've been part of the Millionaires Organization Club of the company. Naging part din ako ng Speakers Organization na kung saan ho pinapadala sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa iba't ibang parte rin ho ng mundo. You know, Hong Kong, nakapunta na din ako. I've been to Nigeria, just went home last December. Nakakatuwa sa Cebu, Tacloban, Davao, napuntahan ko na ho lahat yan. And hindi ko naman ho naiyabang sa inyo yung mga nakuha ko or narating ko or na-experience ko. To some of you, I don't know, baka nga iba sa inyo, pakialam ko kung nakapunta ko doon. Wala naman akong pakialam doon sa mga lugar na yun. But then, again, wag ho kayong mayabangan dahil hindi ko naman ho niyayabang, although mayabang talaga yung pagkakakwento, ano? It's just that I was invited like you. 5 taon hong nakalipas, naupo din ho ako dyan, naging first-timer din ho ako, nakinig din ako, disoriented din, wala ding pakialam. But at the end of the day, ito po yung nangyari sa akin. I'm not here to brag about anything. I'm just here to inspire you na probably, baka yung nangyari ho sa akin o nangyayari ho sa amin, baka pwede din mangyari sa'yo. Tama ba? Now, my job tonight is to show you how to do this business. Pakita ko yung marketing plan ng Alliance in Motion Global. Bigyan nyo lang ako ng mixing time. Very brief po ito. Ang deal po natin, simple lang. Makinig po kayo sa mga sasabihin ko for the next 20 to 30 minutes. Ipapaliwanag ko yung facts about this kind of business. And it's for you to judge. Kayo na ho ang bahalang humusga pag nakita nyo na. Mahirap kasing i-prejudge na hindi mo pa nakikita yung isang sistema, isang programa. And most Filipinos, ganun. Pag nakakita ng networking, naku, networking yan eh. Pare-parehas lang yan eh. Tama, you cannot judge one industry na pare-parehas. Parang sa call center, iba-iba ho ng account yan. Tama, no? May outbound, may inbound, may sales, etc. Ganun din po ang networking. Maaring ibang networking na narinig mo, pangit. Maaring sila pangit, maaring iba maganda, I don't know. Now, ikaw na lang ang maghusga pag nakita mo na siya. Okay ba tayo doon? Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin, same with those people who invited you. Pag ayaw mo, salamat na lang po sa oras nyo. Thank you for your time. And yung mga magkakagusto sa business, doon po yung exit at may elevator. Yung mga aayaw, doon po yung bintana, doon okay na tayo. So, let's proceed to the business. Now, let's talk about your wants. Yung mga gusto mo makuha. Dreams or financial freedom. Mga material things. Bakit po financial dreams ang pag-uusapan or pangarap or mga material things? Of course, business orientation po ito. Ang pinuntahan nyo ay tungkol sa negosyo. Kaya ang pag-uusapan ay dito pera. Huwag ko kayo ma-insulto, ano? Hindi ko kasi Bible study yung pinuntahan natin. So this is the right avenue to talk about money. Do you agree with me? Now, the reason why we work, the reason why we do business, kaya naman po tayo nagkumakayod para kumita, para makuha yung mga gusto mo at mga pangangailangan ng pamilya mo. Well, ang problema kasi pag Pilipinas ang pinag-usapan, especially employment or income here, hindi siya sapat para makuha yung gusto. Sapat lang siya para maano yung needs, makuha yung needs. Minsan kulang pa. Do you agree? Now, let's talk about your financial wants, dreams. Well, para makuha mo yan, kailangan marami kang pera. Basically, you have to be rich. Mayaman ka dapat. But when we talk about being rich, obsolete na ho to sa karamihan. And most of us, hindi ko pinag-uusapan to. Yaman? Pagyaman? Wala nga akong panload eh. Yaman? Tama. And most of us, pag sinasabing pera, yung money itself, hindi siya maitapik. Kasi pag sinabi mong money, parang kasalanan pag pinag-usapan. Parang tabu yung dating. Money is the root of all evil. Tama? Masama yung masyadong maraming pera. Ugat yan ng kasamaan. Pag mayaman ka, masama ka. Pag mayaman, drug lord. Yun yung mindset eh. Tama, no? May mga self-limiting boxes na ganun. Well, money is not the root of all evil, sad to say, to most of you. Lack of money is the root of all evil. Money alone is subjective. Hindi mo pwedeng sabihin masama ang pera. Tama, no? Baka yung lack of money is the root of all evil. Why people nang-hold up, nagnanakaw kasi kulang sa pera. Depende siguro kung ang pagkukuhanan mo ng pera ay masama or illegal, and then money becomes wrong or becomes bad. At ang paggagamitan mo pangit, masamang pera.
Pero ang pinagkukuhanan mo naman legal, wala kang sinasagasaan paggagamitan mo para makatulong din sa iba. I think having a lot of money, wala naman ng masama. Do you agree with me? But then may formula para marami kang pera, para dumami yung pera mo. Ito ho yung simpleng formula. Kailangan may source of income ka. Less expenses equal savings. Now, ang problema ho sa Pilipinas, maliit ang income kagaya na sinabi ko, especially kung pagtatrabaho ang pag-uusapan. Kaya yung gastos pinapaliit. Kaya ugali natin magtipid. Pero kung ang pagtitipid ho ay solusyon, lahat ho tayo mayaman na. Kaya maliit din ang here's the worst part, na-promote, nadagdagan ng income. Tama? Pati gastos na-promote. Ugali natin yan. Pag kumita ng malaki, gumagastos din ng malaki. Dati naka 3210, nung kumita ng malaki, bumili ng iPhone, wala naman load. Dati, nung malit lang yung kinikita, turo-turo. Karinderya. Nung kumita ng malaki, Kenny Rogers Max Restaurant. Dati, kape-kape, 250 pesos lang. Wala pa 5 piso. Nung kumita ng malaki, Starbucks na. Wala rin savings. Do you agree? Well, here's the worst part. Maliit ang income. Mas malaki ang gastos kaysa sa income. Nakakaipon ng negative. Nakakaipon ng utang. So, ibig sabihin, kung ikaw, hindi ka hong pinapatamaan ko, huwag kang mag-alala, no? Yung katabi mo, ha? Kung ikaw ay may utang ngayon, simple lang, mas malaki yung ginagastos mo kaysa sa kinikita mo. Do I make sense? Yes. Now, anong point ko? If you want to have savings, simple lang, kung may source of income ka ngayon, dagdagan mo yung source of income mo. Add up. Add up another source. I-maintain mo yung gastos mo, utang na loob. Huwag kang muna magtataas ng standard of living hanggat hindi overflowing yung pera mo. Para dumami yung savings mo, dumami yung pera mo, and you can be rich, and probably, you can get your dreams. Do I make sense? Now, there are only 2 major sources of money sa buong mundo. Dalawa lang ho ang major sources of money or income. That's the E quadrant and B quadrant. Employment and business. Dalawang major sources of income or money. Now, there's nothing wrong of being employed because I've been employed for 3 times. But you and I know, as long as you're working for someone else, you're beholden to someone else, you will never be financially free. Ano daw? Hanggat nangangamuhan ka, hanggat nagtatrabaho ka, hanggat may taong may hawak ng oras mo, malabo at mahirap umasenso. You have to have a business of your own. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong negosyo kung gusto mong umasenso. Well, this ay yung mga nag-a-abroad, umaasenso sila. Tumataas ho ang standard of living. Kumikita ng malaki, pero hindi ho umaasenso. Hindi ho yumayaman. Anong ibig mong sabihin? Well, kumita ng malaki, nakabili ng bahay at kotse, napag-aral yung mga anak sa mga private schools, tumaas yung standard of living. Yes, I agree. Pero ang tanong kasi, pag nawala ng source of income sa abroad, masusustain ba yung standard of living dito? Hindi pwede. Kailangan magkaroon ka ng sarili mo negosyo if you want to succeed financially. Yun talaga yun. Eh bakit hindi ka nagne-negosyo? Marami hong factors yan. Pero yung major factor kung bakit hindi tayo naka-align sa business. Kasi bata pa lang tayo, naka-inculcate na ho sa values nating lahat. Anak, mag-aral ka mabuti. Pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. May kasunod pa yan. Utang na loob, anak. Galingan mo sa pag-aaral. Yan lang ipapamano ko sa'yo. There's nothing wrong about that. We're not talking about character here. Hindi ko sinabi dito kung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka ngayon, ay masama ka. Hindi ho. We're not talking about character. For all I know, baka mas mabait ka pa sa akin eh. Ang pinag-uusapan natin, financial status. Na mga inchik po, ganito ang mindset. Mostly mga foreigners dito sa atin, ang mindset, anak, mag-aral ka mabuti. Para pag-graduate mo, ikaw hawak ating negosyo. May kasunod pa yon. Huwag mo masyadong galingan, anak. Mga Pilipino, magagaling ang mga yan. Sila na lang gawin nating empleyado. Now, what's my point? If you want to succeed financially, the first step, you have to break your values. Kailangan i-break mo yung values mo, tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo magnegosyo kung gusto mong umasenso financially. Do you agree with me? Yes. Now, ano pang factors kung bakit di ka makapag-business? Marami po yan eh. Kasi may malaking capital. Ang logic ng kahit anong negosyo sa kahit saang parte ng mundo, big capital, big income. Malaking capital, malaking? Malit na kapital, malit na? Walang kapital, walang
Sa mga first time na naimbitahan ngayon, may capital ho ba kayo? Kaya walang kita. Big capital, yan ang medyo challenging. Number 2, return of investment. Kailan babalik yung nilabas ko? Kaya may kasabihan sa negosyo, kailangan daw mahaba yung PC mo. Risk. Kung magkano yung nilabas mo, yun yung pwedeng mawala sa'yo. Tama? Experience. You cannot put up a business na hindi mo kabisado or hindi ka sigurado, especially sa experience mo. You know, you cannot put up a restaurant kung hindi ka marunong magluto. Hindi ka pwede magtayo ng barbershop na hindi ka marunong maggupit. Magtatayo ka ng computer shop, culinary arts yung tinapos mo. You have to have extensive experience doon sa negosyong papasukin mo. Do you agree? Yes. Human factor. Mahirap magtiwala basta-basta ngayon kung mag-hire ka ng mga empleyado. Magtayo ka nga lang ng grocery store, pabantay mo sa pamangkin mong dalaga. Magkaroon ng boyfriend na basketball player sa barangay nyo. Yari ka. Baka isang linggo lang, ubos na yung coke mo. Ano pa? Calamity. Buti na lang walang tsunami sa Pilipinas, pero binabaha din po tayo. Hindi mo pwedeng i-transfer yung negosyo mo basta-basta pag binahayan. Do you agree? Yes. Ano pa? Time. Wala ka ng oras eh. May trabaho ka ngayon, or you're studying right now, or you have a small business. Ano pang pwedeng gawin mo negosyo? Kakain ng time. Do you agree? Yes. What else? Competition. Naku, ang galing humangopya ng mga Pilipino. Tama? 10 years nag-abroad ka, nakapag-ipon ka ng 10,000 piso. Kunyari lang. 10 years nakapag-ipon ka ng 10,000 pesos. Nagtayo ka ng first business mo, doon sa subdivision. Ang tinayo mo, Lugawan. So kunyari, pangalan ko, Maria. Aling Marias, Lugawan. Patok na patok yun kasi ikaw pa lang ang may lugawan sa subdivision nyo. Tama, no? After 2 weeks, yung kalimang bloke mo, kinopya kagad. Si Ate Nene. Ang nilagay, Aling Nenes, special lugawan. In-enhance na. Ha? Meron pang nakalagay, free itlog. Yari. Nahati na ba yung market mo? After 2 weeks, yung kanang bloke na inggit din. Si Kuya Pepe. Nakalagay, Kuya Pepe, extra special lugawan. Ito malupit. Unlimited lugaw. Ito mas malupit. 24 hours. Yari ka. Ikaw ang nag-isip, 10 years mo pinag-ipunan, inisip mo, dumugo ang ilong mo, kokopyahin lang. Tama mali. Water station, dati nung nagtayo ng water station, ilang months lang, ang dami nagkopyahan. Computer shop, ngayon, piso, 5 piso, pwede ka na mag-computer. Sa amin pa, hinuhulugan, parang video okay, piso, pwede ka na mag-internet. Piso net, grabe. Ang galing humangopya ng Pilipino. Hindi lang humangopya, in-enhance pa. Naku, ang ibig ko sabihin. These are the factors that you will consider if you are to put up your own business. But what if I show you an opportunity today or tonight na negosyo din ho, pero hindi kailangan ng malaking kapital. Minimal lang. Meron pa rin kapital. Ang problema kasi sa Pilipino, human nature po natin, we always want something for nothing. Gusto natin lagi, libre. There's no such thing. Lahat po ay may taya. Kasi kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. If you want love, you give love. Kung gusto mo ng pagmamahal, magbigay ka ng pagmamahal. If you want respect, you give respect. Kung gusto mo ng respeto, magbigay ka rin ng respeto. If you want money, you give money. Tama, no? Kasi hindi pwede yung walang puhunan or walang kapital or wala kang itataya. Sabi kasi ng iba, hindi, pwede naman laway, bro, eh. Laway din yung kikitain mo, brother. Meron ha, minimal. Return of investment, on the spot, yung nilabas mo, babalik sa'yo. Mamaya ipapakita ko yan. Kaya wala kang lugi. No risk. Experience, no experience required. Ito yung negosyo na practically anybody can succeed. Estudyante, empleyado, negosyante, traditional businessman, anybody, tambay, pwedeng umasenso. Human factor, no employee-employer relationship. Ang tawag po sa mga nag-invite sa inyo, sponsors niyo po yan, if ever that you join this business. And tayo pong lahat, business partners and business associates. Calamity. Wala na ho kayong iintindihin na mga pwesto. We have 90 branches in the whole Philippines. And outside, we have a branch in Hong Kong, in Singapore, Taiwan, Dubai. We will have one in Kuwait, soon in Qatar. We have a branch in Nigeria. Ghana, nag-expand ho yung bansa, hindi lang, yung kumpanya, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So, ang negosyo mo, once you do this business, not locally, internationally. Maganda ba yan? Yes. Time. Naku, wala kang oras,
Salamat at pumunta ka ngayon because eto lang yung business opportunity na naka-design para sa mga taong walang time. Mamaya ho malalaman nyo. Competition, ako, eto ho yung negosyo na kapag kinopya ng kaliwang bloke mo at kanang bloke mo, sigurado ang pag-asenso mo sa Alliance in Motion Global. Napakasimple ho ng mathematics dito. Kung di man kayo magaling sa math, napakasimple lang ho ng math dito. 1 left, 1 right equals money. Ganun lang ho kasimple. Ulitin ko, 1 left plus 1 right equals money. So, yung mga hindi magagaling sa math. Now, for me, not only for me, well, this is a fact. Sa panahon po ngayon, if you're working, if you have a small business, wala ka na makikitang additional income na pwede kang kumita ng malaki kung hindi network marketing and Alliance in Motion Global. Ulitin ko, if you're working right now and you're looking for an additional income, big additional income, wala ka nang pwedeng gawin kundi networking in AIM Global. Because if you have a job, 8 to 5, anong pwedeng gawin mong part-time sa gabi? Di ba ayaw nyo sa sales? Yun lang option mo eh. Pwede ka mag-double job kung gusto mo. If you're working in an office, 8 to 5, if you're studying, mag-double job ka. 9 p.m., kumuha ka ng call center na trabaho. Labas ka ng 6 a.m. Pasok ulit ng 8 a.m. Labas ka ng 5 p.m. Pasok, mga 3 araw lang patay ka na. Pero maganda yung kita mo. Hindi kagaya sa ibang bansa, sa Amerika. Ang bayad po kasi sa Amerika per oras. Kaya mga Pilipino, 2-3 ang trabaho. Dito kasi ang bayad sa atin dito per day. Kaya hindi ka pwede mag-double job. Do you agree? Anong option mo? Sales. Maraming sales. Direct selling, agent ka ng insurance, agent ka ng motor, agent ka ng kotse. Meron pang agent ngayon ng memorial plans. Direct selling, gubenta ka ng mani, ibenta ka ng Tupperware, ng bra panty, etc. Pwede ka rin benta ng skills mo. Kunyari, magaling kang gumawa ng computer, part-time, gumagawa ka ng CPU, sales pa rin yan. You're selling your skills. Magaling kang sumayaw, part-time mo, magtuturo ka ng sayaw sa mga high school. Sales pa rin yan. Tama? And network marketing. Now, the only difference between networking and those sa mga binanggit ko sa inyo, yung mga binanggit ko lahat sa inyo na sales, yun po ay solo effort. Ikaw lang mag-isang tatrabaho. Ikaw rin ang mag-isang hahanap ng mga prospects mo. And no sales, no commission. Ang kagandahan ng networking, you can do this part-time. You will not do it alone, number 1. At pag naintindihan niyo yung concept, mamaya ipapakita ko, there will come a time na kahit hindi mo tinatrabaho to, pwede kang kumita. Kahit wala kang benta, pwede kang kumita. Do you understand? Now, paano ba gawin itong negosyo to, Sai? Kailangan mo maging distributor. Everybody say distributor. How do you become a distributor? Bibili ka ng package. Tawag namin dyan global package. If you buy this package, automatically, magiging distributor ka. Ito yung pinaka-capital mo, investment mo, franchise fee, membership, bahala ka na kung ano gusto mo itawag dyan. Basta pag binili mo to, distributor ka na. Ang tanong, magkano yung global package ay magkano yung investment? 7,980. Now, to some of you, malaki to. Some of you, maliit yan. Now, again, itong amount na ito, hindi mo pwedeng sabihin malaki, hindi mo pwedeng sabihin maliit. Subjective po. Depende sa kapalit, depende sa paggagamitan. Because kung gastos ho ito, malaki siya. Pero kung negosyo to, I don't care if you have money right now or not. Pero kung negosyo ang pag-uusapan, maliit ho ito. Do you agree with me? Yes. Ano matatayo mo negosyo 790, 980 na pwede kong kumita ng malaki sa panahon ngayon? Quick. Fishball. Pwede, no? Kaya lang, multitasking yun. Plus, hindi ka na makakabili ng bagong bisikleta sa halagang 7,980 sa panahon ngayon. Second hand na yan. Yung lutuan, second hand. Tama? At kung nagtatrabaho ka sa bangko, nakabarong ka, syempre, nakabarong, bisikleta ka. Kaya mo ba yun? Professional way to sell fishballs, ano? Bibenta ka fishball, habang binabike mo yung fishball mo, o yung bisikleta mo, binobomba mo na yung mantika. Kasi pagdating doon, kailangan kumukulo na yung mantika. Parada ka, bomba pa rin. Siyempre, mabilis yung mga kamay ng mga yan. Pag tumuhog na yan, mabilis din dapat yung mata mo kasi hindi mo alam kung sino yung manunuhog. At habang nanunuhog, meron pang nagbabayad, nanunukli ka, multitasking. Grabe ho. Imagine niyo, ilang tuhog ng fishball ang tutuhugin para makabili ka ng kotse. Kaya kung negosyo ang pag-uusapan, ay maliit ho ang amount na 7,980. Do you agree with me? Yes. At depende nga ho sa kapalit.
Kasi kung ang kapalit nito ay whiteboard marker lang, lugi ka naman. Ang mahal naman ng whiteboard marker mo, 7,980. Pero kung ang kapalit nito, this whole building, itong buong building na ho ito, kasama po ho ako. Sulit o sulit na sulit. Sabi ni tita, sulit. Sabi ni kuya, mayabang ka. Now, anong makukuha mo sa 7,980? What do you get? Number one, you will get products. 3 sets of products actually. Meron tayong ABC, option ABC. Yung first option, 2 boxes of C24/7 na 30 pieces. 2 boxes of C24/7, yung all-in-one, fruits, vegetables, etc. 2 Nutragamis, yung pambata na C24/7. 3 Vida Juice, at 1 set ng sachet ng mga beverages ng kape at tsokolate. Pag kinumpute mo yung amount na yan, 6,800 yan. 6,800. Yung pangalawang option na products, 5 C24/7. And sachet ng, variants ng sachet ng coffee and chocolate. Tigil isang sachet lang ho yun. Lahat ng flavor. At yung pangatlo, 3 boxes of C24/7. 2 boxes na 30 pieces, 1 box na 10 pieces, 5 Vida Juice, and yung variant ng coffee and chocolate. Anyway, yung amount ng mga produktong yan, nagre-range sa to 6,000 pesos up to 6,800 pesos. Yung amount ng products ng 3 option na yan. Okay? So almost 74% up to 84% of your money came back in the form of products. Na nakadesign po yung mga package na yan, na bago mo ibenta, gamitin mo muna. Do you agree with me? Kasi syempre, mahirap naman magbenta ng produkto na ikaw mismo hindi mo pa nasasubukan. Or ikaw mismo wala ka pang tiwala, ika nga. Hindi naman pwedeng pagkabili mo ng package kasi yung iba kasi gigil na gigil makabawi ka agad eh. Sa silang libas. So pag bumili ng package, punta ka agad kay Kumare. Mare, grabe. May produkto kong binili kagabi. Ang lupet, C24/7, ito hawak ko. Kompleto na, fruits, vegetables, mushrooms, enzyme, vitamins and minerals, digestive and anti-aging, grabe. Longevity polyphenols. Kahit anong klaseng sakit, Mare. Bili mo. Diabetes, meningitis, hindi na bumutis. Grabe, Mare. Bili mo. Siyempre, kung Mare mo talaga. Maganda. Oo, Mare, pag ininom mo to, naku, hindi ka tatanda, Mare. Hindi ka mamamatay. Bili mo. Siyempre, Mare mo. Wow! Nasubukan mo na? Hindi pa eh. Sabi ng speaker. Ikaw muna. Hindi mo pwede. Kailangan, you first. Kumbaga, mahirap magkwento ng pelikula na hindi mo napanood. Do you agree? And when was the last time na nag-invest ka sa health mo? Nag-invest tayo sa cellphone, TV, etc., etc. Pero yung health mo, you take for granted. This is the perfect time na mag-invest ka sa health mo. Eddie Garcia, malakas pa ba si Manoy? Manoy is taking 30 supplements in 1 day. Isang plato yun. Lahat yung 30 supplements na yun, nasa C24/7 yun eh. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sige ho. So, you invest in your health. Kasi pag yung health yung tinamaan mo, ubos din yung wealth mo. Pati yung wealth ng kapitbahay mo madadamay. Do you agree? Oh. Next, number 2. Pero ang question ko po, bawi na ba yung pera mo? Oh, hindi pa. Kasi kulang pa eh. Tama, no? Number 2, meron kang benefit na 200,000 personal accident insurance. In case of accidental death, dismemberment, disability, 50,000 unprovoked murder and assault. Ito kailangan madisgrasya yung distributor, Kunyari, nasagasaan ng truck, patay, 200,000. Ito, nadamay sa gulo, may away-away, umawat yung distributor, nasaksak, patay, 50,000. Basta patay, Paano kung buhay? 10,000 medical reimbursement, minor accidents, kagat ng aso, nabunggo ng rumaragas ang bisikleta, buhay naman. Gumastos ka sa hospital, you can reimburse as much as 10,000 pesos. Do you understand? And may bonus pa ho, 10,000 burial assistance. Ililibing ka na. Wag na ho natin pag-usapan yan. Ito naman ay safety lang in case of accident. Now, yung iba sasabi, pag na-hospital ba kasama? Hindi po, aksidente. Pag na-aksidente. Nakuha nyo? May nagtanong sa akin dito some few years back, Say, yung aksidenteng nabuntes, covered ba dyan? Hindi ho. Hindi ho covered dyan, okay? Malinaw? Diba yung iba ganun? Paano ka nabuntes aksidente? Number 3, you will have automatic 25% up to 50% discount sa lahat ng produkto. How to avail the discount? Magpagawa ka ng ID worth 200 pesos. Valid ID po ito.
Valid ID. Kahit saan parte ng Pilipinas, bumili ka sa mga branches natin, pakita mo lang yung ID mo, 25 to 50% discount. Klaro? Kahit sa ibang bansa, Hong Kong, Nigeria, 200, pakita mo lang yung ID mo, discounted ka. Clear? Number 4, gagamitin mo itong ID na ito, pupunta ka dyan sa counter, and you will get a slip. Anong slip? A slip for a medical check-up na libre. Yung company natin nakipag-tie up sa maraming clinic sa buong Pilipinas, and also hospitals, na nagbibigay ng libreng check-up. Physical, X-ray, urinalysis, fecalysis, vision, dental, depende sa clinic, depende sa hospital. Pinakamalapit dito, dyan po sa Biomedics, sa Robinson's Galleria, I think sa 3rd floor, kung di ako nagkakamali. Pwede mong i-avail yung free check-up. Using your ID, get your slip, at mamili ka ng clinic, na hospital, pwede ka magpa-check-up. Maganda ho ba yan? Libre ho ito. Tama, normally kasi pa nagpa-check-up ka, yung traditional check-up, punta ka sa doktor, check yung blood pressure mo, stethoscope, angat yung damit mo, hinga, ubo, hinga, ubo, kabila, likod, hinga, ubo, hinga, ubo. Pagkatapos, nagreseta na yan. Sa mahal pa ng bayad, ano? Dok, anong sakit ko? Ubo. So, at least ito, kompleto ho. Physical exam, x-ray, dental, minsan meron pa nga ganun eh. Maganda ko ba to? Bawin na ba yung 7980 mo? Pwede na, bawin-bawin na rin, ano? Number 5, magkakaroon ka ng business kit folder with marketing materials and DVD. Number 6, you will have your own web page or distributor tracking center. Ito po para siyang FB account, tag account, Yahoo account. This is to monitor your business, para ma-check mo yung negosyo mo. 3 ways para kumita sa business na to. First, selling. Ulitin ko, direct selling. Second way para kumita sa negosyo to, sponsoring people to join your business. And third way para kumita sa negosyong ito, yung mga taong na-sponsor mo, pag nag-sponsor din sila at nagbenta din sila, pwede ka rin kumita doon. Do you understand? Ulitin ko. 3 ways para kumita. Number 1, by selling. Number 2, by sponsoring people. Number 3, those people you sponsor, pag nag-sponsor din sila at nagbenta din sila, you still make money. Is that clear? Yes. Lahat ng transaction, mamamonitor mo sa web page. Kung di ka marunong mag-internet, it's okay. User-friendly ho ito. Basta marunong ka mag-cellphone, kaya mong gawin to. Napakadali lang ho ng tracking dito sa business na to. Number 7, how do you get your commission? Pwede mong i-check. Pag chineke mo, weekly, pupunta ka dito sa Ortigas. Paano kung malayo na uwian ko? Kagaya ko po, Cavite pa ho ako. Yung iba sa inyo, Ilocos pa. Pwede ka magpagawa ng ATM worth 200 pesos. BDO cash card. Company na ho magpa-process niyan. Diyan papasok yung commission mo on a daily basis. I'm proud to say, for the past 7 years ng Alliance in Motion Global, eto lang ho yung network marketing na kumpanya na araw-araw ho nagbibigay ng commission for the past 7 years. And number 8, last but not the least, meron kang transferable scholarship program or transferable scholarship certificate. Yung kumpanya ng Alliance in Motion Global nakipag-tie up po sa 500 eskwelahan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, nagbibigay ho ng scholarship discount. Elementary, high school, and college. Mostly colleges. Pero meron din tayong high school at elementary. Nagbibigay ng 30, 50, 80, up to 100% tuition fee discount. Depende sa school, depende sa course. So it's up to you para mamili na doon sa accredited schools natin. May listing ho tayo, nasa website ho yan, or bumili kayo ng hard copy dyan sa 3rd floor, meron din mga listing ng schools, na kung anong scholarship yung gusto mo, pwede mong pamigay. Walang requirement ho yan, hindi kailangan matalino yung bata, ipapakita lang yung certificate, scholar na siya. Transferable ho yun. Kahit matalinaw, pwede. Walang entrance exam, walang maintaining grade. Mostly, may mga schools 85, pero karamihan, kahit 75, scholar pa rin yung bata. Maganda ba yun? At of course, yun nga, since ang course po, whole course po yung coverage. Kagaya sa Ama Bacoor, sa Cavite po, 2-year course, per sem doon 10,000. Kataya po ng Alliance in Motion Global, 50% po yung discount. So kung 10,000 yung tuition fee, 5,000 na lang. Kung 2-year course, nakatipid ka ng 20,000 pesos. Magkano nilabas mo? 2-year course pa lang yun. May mga eskwelahan ho tayong 4-year courses. May 5-year course tayo. May whole elementary, may whole high school, and may whole college tayo. Sulit o sulit na sulit? Makakatipid ka ng 10,000 piso hanggang 80,000. Depende sa school, depende sa course. Isang sem pa lang, bawi na yung pera mo. Whole course to. May produkto ka pa. Insured ka pa. May check-up ka pa. May business ka pa. Bawi o bawin-bawi?
Kaya hindi ko maintindihan yung iba kung ba't dina-appreciate ito eh. Oh, you have products for your health. Whether you like it or not, magpapamedication ka pa rin. Magpapamedication ka in due time. For me, prevention is better than cure. Do you agree? Sa gusto mo, magpapaaral ka pa rin. Di ngayon ka na kumuha ng scholarship, hindi naman ito na-expire. Kung di man ikaw, di pamigay mo, may mga kamag-anak hindi nakapag-aral, pwedeng pamigay ito. Papa-check up ka pa rin. Di ngayon ka na magpa-check up. Huwag na itong insurance, pero at least covered ka. At least covered ka. Tama, alisin mo to, magandang nandyan na yan. Di mo masabi kung kailan aksidente eh. Sa gusto mo, magne-negosyo ka pa rin. Di ngayon ka na magnegosyo. Magne-negosyo ka pa rin in due time. Now, do business now. Pwede naman simulan habang maaga eh. Kahit part-time. Do you agree? Yes. Now, for 7,980 yan ang kapalit. Paano kumita? Ito na, kitaan na ho, mabilis na ho to. Number 1, direct selling. Pwede ka magbenta-benta. 25 to 50% discount sa lahat ng products. Tama? May tekniko sa pagbebenta. And I know most of the people don't love selling. Some people love selling. Most of the people hate selling. Like me, 5 years ago, I used to hate selling. Hindi po ako mahiling magbenta at ayoko rin magbenta. Mukha huba akong nagbebenta. Sabi ni tita, hindi. Mukha kang artista. Sabi ni kuya, mayabang ka talaga. May technique ho to. Kailangan meron kang heart. Yeah. Hindi ho literal. No? You have to have big heart na ang goal mo. Kaya ka magbebenta, gusto mo makatulong sa health niya. Secondary na lang ho yung income. Nakuha niya? Yung iba kasi, naku si Mare, grabe. Si Mare may cancer. Ilang box kaya mabibenta ko? Sana si Pare may cancer din. Wag mo ganun. Kailangan ho, may puso. Pag nagbenta ka, for example, yung C24, 1 to siya. Pag member ka, 900 na lang. May 300 pesos na markup. Pag nakabenta ka. You know, 300 pesos sa Cavite po, 8 oras sa trabaho na yan eh. Do you understand? 8 oras sa trabaho na yan sa Cavite. To 10 hours. Eh, ito hindi ka naman naabutin ng 8 oras magbenta eh. Di ba? Pare, 8 oras na ako dito eh. Hindi ka pa mabibili. Mag-overtime ba ako, pare? May pakita mo lang yung laman kung para saan yung produkto, he will buy. Pag nakita niya yung need. Do you agree? Wala namang hard selling. May mga diskarte lang ho. O, mga babae, di ba yung glutathione, sublingual spray, perfect white. O, pakita mo lang. Minsan sabay-sabay mag-CR yung babae, madalas hindi ko maintindihan kung bakit. 5 yan, isang 5, sabay-sabay mag-CR. O, mag-spray ka ng glutathione, magtatanong yung kumari mo eh. Ano yan? Oh, wala to. Pakipot ka muna. Ano nga? Sublingual spray, glutathione. Sublingual? Oo, pag in-spray mo sa ilalim ng dila mo, puputi ka agad yung ilalim ng dila mo. Hindi, joke lang. Sabi mo, mas mabilis yung absorption kasi merong mga artery sa ilalim ng dila. So, mas bilis yung effect. Kaysa magpa-inject ka, which is medyo bawal na ho yun, eto na lang gamitin mo, mas mabilis ang effect. Nakuha niya ibig sabihin. Si 24/7, nasa isang party ka, bigyan ko kayo ng idea. Reunion. Tinanong ko sa nanay ko sino mga high blood sa mga kamag-anak natin, mga diabetic, etc. So, alam ko na lahat. Dala-dala ko lang yung box. Pang! Nilapag ko sa mesa, kain kagad ako ng mabilis. After kong kumain, uminom ako sa harap nilang lahat. Nakatingin na sila sa akin. Yung isang auntie ko lumapit sa akin, sa'yo na ininom mo? Tonti, wala ho. Ano ha? Tonti, supplement po siya. Galing US, Nature's Way po. Meron siyang fruits, vegetables, mushrooms. Nakadesign po to sa mga diabetic. Diabetic yung auntie ko. Mag-interest hindi. May mga ways po, especially women, I'm telling you, babae, innate sa inyo na marunong kayo magbenta. Innate. Natural na marunong kayo magbenta. Di ba may mga FB account kayo? Ilagay nyo lang yung mga pictures ng mga glutathione, yung perfect white, etc. or yung supplements. Magkaka-interest yung mga ibang kaibigan mo eh. Especially yung need niya yun. Nakuha niya ibig sabihin. Mahilig tayo makapag-chismisan sa internet, wala naman ho nangyayari. Kwento tayo ng kwento, wala namang kwenta. Ito na lang, kwento natin, mga produkto ng Alliance in Motion. Kung makita ka na, nakakatulong ka pa. Tama? Second, meron tayong multi-level marketing or network marketing business or networking business. Now guys, ito hindi ho pyramiding. Yung iba kasi akala nila yung pyramiding networking pare-parehas. Kagaya na sinabi ko kanina. There's a big difference. Ito na lang ho, mahabang topic yan eh. Pag sinabi mong pyramiding, pyramiding. Pyramiding. Pera-pera lang. But for you to, if you have to invest, para makabawi kasi na-invest mo, kailangan mo mag-recruit. Tama? Pag wala kang na-recruit, goodbye yung investment mo. Sa atin po, tangible yung produkto eh. Kahit di ka maka-recruit, may produkto ka eh. May insurance ka eh. May check-up ka. May scholarship ka pa.
Tama, hindi ka talo pagkabili mo pa lang, parang bumili ka lang ng package na may benefits and products at the same time. Do you agree? Kaya wala tayong nilolokong tao. Do you understand? Na ito, bonus na lang itong negosyo. Ito, nasa sayo na to kung gagawin mo o hindi. Optional to. Now, I suggest, pwede mo siyang gawin. Now, how do you do this? You have to invite people. Pag nag-imbita ka, keep it short and simple. Remember the word KISS. Keep it short and simple. Don't explain. Huwag mo muna sabihin yung kapital. Pag sinabi mo, mandidilim ang paningin yan. Pangalawa, huwag mo sabihin networking kasi hindi mo pa ma-explain. Bigyan mo na lang na idea. Pwedeng health products, health orientation, pwedeng may scholarship program na binibigay yung kumpanya mo, pwedeng additional income, tingnan mo lang, part-time. Kasi kung bago ka pa, hindi mo pa kaya-explain, just give them a brief idea na may papakinggan sila. Your job is to invite. Our job is to present for you. Kami magpapaliwanag para sa'yo. Ang trabaho mo mag-imbita. There's a direct referral commission worth 500 pesos for every person that you invite na bibili ng package. So, for example, nag-invite ka ng 10. Yung 10 inimbitahan mo, bumili ng package. E di meron ka 5,000, 500 kada bibili. Saan mo ma-check? Sa webpage mo kasi i-register natin yan dyan. At ma-encash mo siya sa ATM mo the following day. Good or very good? Of course, sino nagpaliwanag? Sino nagpaliwanag? Kanino 500? Ang ganda negosyo. Tama o tama? Hindi naman laway mo yung naubos Laway ko, pero sa'yo yung 500. Less 10% tax. Automatic yung pag in-encash mo kasi nagbabayad tayo ng tax. Ito yung mas maganda. Meron tayong matching bonus worth 1,500. Matching pares. Tama? So, paano tong pairing na to? Sorry. First timer po, pairam ng pangalan. Anong pangalan niyo po? Mary Jane. Okay. Mary Jane. So, nag-join po si Ma'am Mary Jane. Bumili siya ng package and meron na siyang distributor tracking center automatically. Pwede niyang gawin yung business, pwede hindi. Assuming ginawa ni Ma'am Mary Jane yung business. Si Ma'am Mary Jane, merong left and right because we're using the binary system or binary program from the root word by meaning to. Dalawa. Bilingual, dalawang language yung kaya mong salita. Bicycle, dalawang gulong. By dalawa. Kaya may left and right kasi nagre-require ng match pair. Sa website mo, initially, kailangan mo ng 2. Initially. Kung more than 2, mas maganda. Nakuha niya? O assuming nag-invite si Ma'am Mary Jane, magbanggit po kayo ng pangalan ng kaibigan nyo. Isang name. Na-invite ni Ma'am Mary Jane si Peter. Si Peter bumili ng package. Magkano yung kinita ni Ma'am Mary Jane? One more name. Isa pa ho. Na-invite ni Mary Jane si Sol. Si Sol bumili ng package. Magkano yung kinita ni Mary Jane? So sa 2 taong na-invite niya, how much yung kinita niya? 1,000. Ito yung maganda. Pag nakita ng webpage niya or website niya, automatic ho yan, na merong isa sa left at isa sa right. Sayat sa gusto niya. Meron siyang additional 1,500. Yan po yung matching bonus. So sa 2 taong na-refer niya, kumita siya ng 2,500. Good or very good? Pag nangyari ho ito ng isang araw, kunyari ngayon, na-invite niya yung 2, may pera yung 2, bumili. E di may 2,500 siya, withdrawin niya bukas. Clear? Pwede na ho ba yung 2,500 isang araw, part-time? 1 week, pwede na ba yung 2,500? Pwede pa rin, part-time. 1 month, pwede pa rin? Yes. Hindi naman laway mo yung naubos 1 year, pwede pa rin yung 2,500? Pwede pa rin. Bakit? Yung 7,980, kahit ilagay mo sa bangko, hindi tutubo ng 2,500 after 1 year. And again, hindi mo laway na ubos. Peter and Saul. Peter and Saul, may mga kaibigan din ba sila? Of course, ang malas naman ng tatlong to kung sila lang magkakakilala. Si Peter nag-invite ng 2. Si Peter kumita ng 500, 500, 1,500, 2,500 din yung kinita ni Peter. Si Saul nag-invite ng isa. Si Saul kumita ng 500. Isa pa lang kasi wala pa siyang kabila, wala pa siyang pair. Nasusundan niyo ho? Si number 3 na-invite si number 4. Si 3 kumita ng 500. But we are talking about Mary Jane. We're talking about you. Pwedeng ikaw to According to the binary program, sabi po sa matching bonus, direct or indirect sales, ikaw o hindi ikaw ang nakabenta, basta nag-fall sa left, nag-fall sa right. Left, right, may 1,500 si Mary Jane. Left, right, may 1,500 ulit si Mary Jane. Kumita siya ng 3,000 piso sa 4 na taong yan. Tanong, kilala pa ba ni Mary Jane tong 4 na ito? Maaring hindi. Pero ang point ko, hindi na siya yung nag-invite. Ang nag-invite si Peter, si Saul, tsaka si number 3, but she still made money worth 3,000 pesos. Good or very good? Sabihin ng iba, yung nasa itaas lang yung mayaman dyan
Ay, nasa taas, di ba? Hindi ho. Nauna ka. Si A, nauna. Brief lang to. Na-invite si B. Magkano kinita ni A? 500. Si B, nag-invite si 1 tsaka si 2. Magkano kinita ni B? Magkano kinita ni B? 500, 500, 1.5 may pair. Tama. Left and right eh. So, kumita si B ng 2.5. Sino nauna? Si A. Sino nasa baba? Si B. Sino mas malaki kinita? Si B. So, hindi una-una. Tama o tama? Now, ito yung tanong ko. Basta may pair. Importante may pair. Yung left group, pwedeng lumaki ng 10. Yung right group, pwedeng lumaki ng 10. O, 15,000 po yan. Assuming 3 buwan, pwede na bang part-time ang 15,000? 1 year, naging 100, pwede? Oh, naging 150,000 yung kinita ni Ma'am Mary Jane, 1 year. 2 years, naging 1,000, pwede? Oh, 1.5 million yung kinita ni Ma'am Mary Jane in 2 years. Part-time. 5 years, naging 10,000, 15 million yung kinita ni Ma'am Mary Jane. Part-time. Pwede? Pwede, no? Sabi ng iba, malabo naman mangyari yan. Well, maaari hindi, pero ang point ko, assuming hindi nangyari, lugi ka ba? Paano kung mangyari? Because after 7 years ng Alliance in Motion Global, this company was able to create almost 800 to 1,000 self-made multi-millionaires dahil sa sistemang to. Magugulat ko kayo, marami, hindi ko na mababanggitin isa-isa. Dito sa crowd na to, I see more than 10 millionaires na nakaupo kasama ninyo. Dahil sa mga tabi, hindi nyo alam. Yung minsan nga, yung iba, hindi nakaporma ng maayos. Akala mo lang dyan na uwi sa tabi-tabi. But then, he's a multi-millionaire. I'm telling you. Yung mga katabi nyo dyan, may mga milyonaryo dyan. Nabibilang ko na sa mga 10, 15 nakaupo dyan. All walks of life. You know why? Not because magagaling yung mga taong ito. Kasi magaling yung system, magaling yung program. Magaling yung technology ng negosyo. Hindi ko maintindihan, Sai. Parang ganito. Sabi mo, hindi ka mahilig sa sales. Hindi ka magaling mag-networking. Guess what? Yung na-recruit mo, magaling pala mag-networking. May hiyain ka. Ang kapal na mukha nito. Pwedeng dumami? Hindi ka magaling magsalita. Magaling magsalita to. Pwedeng dumami? Wala kang kakilala, marami kakilala. Pwedeng dumami? Yun po yung system. Which means yung weakness mo, pwede mo i-compensate sa iba. Kung ikaw, mahina loob, mahiyain, takot sa tao, walang kakilala, negative mag-isip, pessimistic, lahat ng negative na ugali nasa iyo. Kunwari lang. Lahat ng negative na ugali nasa iyo para maghirap ka. Halimbawa, ano pang pag-asa mo sa labas? Wala na. Guess what? Sa Alliance in Motion Global, meron ka pang pag-asa. Bakit? Kabaliktaran mo lang yung hahanapin mo. Well, make sense? Tama ho ba? Matatapos na ako. C. A, B, C. Unilevel program. Ito naman ho, base sa product sales. You will have 10% on your direct. Points po to. Lahat ng produkto may points. 10%. And 5% on your second to 10th level. Yung direct mo, first level mo yan. Yung na-recruit ni Mary Jane, si Peter, may 10% siya sa lahat ng sales ni Peter. Si Jane, may 10% sa lahat ng sales ni Sol sa corresponding points ng produkto. Klaro? Yung na-refer ni Peter, second level yan ni Ma'am Jane. 5% niya dyan. Down to 10th level, 5% si Ma'am Jane. Down to 10th level, 5% si Ma'am Jane. Unilevel po yun. Bigyan ko na idea. Direct ko si Ma'am Jane. Nakabili siya ng C24/7. Reorder ho. Yung meron ng discount. Meron akong 22 pesos and 50 cents sa binenta niyang C24/7. May commission ako doon. Saan ko mag-check? Sa website na yun. Kasi may mga points yan, may mga codes na in-encode yan, tuturuan din kayo. Hindi na ako pupunta doon, technical na yun. Pero binibigyan ko lang kayo na idea. Yung na-recruit ni Ma'am Jane, si Ma'am Imelda. Ako naka-recruit sa kanya. So 10% ko sa kanya. Nakuha niya? Yung na-recruit niya si Imelda, 5% ko, second level ko yun eh. So pag nakabenta siya ng C24, 5%, kalahati ng 10%, meron ako 11.25 sa C24 niya. Down to 10th level po yun. Unilevel yun. Malit lang pala yan, barya lang yan eh. Barya lang. Pero kung dumami yung tao mo, malaki na yan. At saka ang point dyan, di man ikaw nagbenta eh. Sila. Kahit sa Cebu bumili to eh. Kahit sa Nigeria bumili, kahit Singapore bumili, kumita ka pa rin. Do you understand? At pag itong mga taong to napatunayan maganda yung produkto, magiging regular users, ibig sabihin, regular din yung kita mo. Na hindi ka nagbebenta. Maganda. Last. Stair-step program.
Stair step. Meron po tayong ladder of success. Pag nagsimula ka dito, ang tawag sa'yo distributor. Pag na-promote ka, silver executive, another promotion, gold executive, and the last promotion is global ambassador. How do you get promoted? Lahat ng produktong binibenta mo may positional points. At binibenta ng grupo mo may positional points. Accumulated po sa iyo ang positional points na yan. Basta direct mo at connected lahat sa iyo, accumulated yung positional points. I give you an idea. 5 boxes of C24/7, reorder. Na binenta mo, reorder mo. 1 positional point yon. Kung buong grupo mo nakabenta ng 5 box, 1 positional point pa rin sa iyo yun. Nakuha niya. So you and your whole organization nakabenta ng 50 boxes, 10 positional points po yon. And 10 positional points will promote you to a silver executive. 100 positional points will promote you to a gold executive. And 1,000 points will promote you to a global ambassador. Lahat ng produkto may points. Binigyan ko lang kayo ng idea sa C24. Nakuha niya. Anong benefit ng posisyon na yan? You will have 10%, 20%, 30% overriding commission sa lahat ng benta ng grupo mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. On top of the unilevel, sa stair step, hanggang dulo kasi unilevel 10th level lang eh. Do you get the idea? Stair step, buong grupo mo. At ang maganda nun, yung title mo nagbago. Ilang buwan mo lang gawin to, ma-promote ka, silver executive ka kagad. Another promotion, imagine mo, kunyari tambay ka. Ginawa mo itong negosyo to 5 months. Na-meet mo isang friend mo sa mall. Tatanungin ka, bro, anong ginagawa mo ngayon, bro? Ako, gold executive ako sa Alliance in Motion Global. Di ba tambay ka lang? Ang bilis naman ng promotion sa kumpanya mo. Pwede bang sumama dyan? Oh. Ito malupit, pag na-promote ka yung pinakahuling promotion. Global Ambassador. So lalagay mo sa calling card mo, Global Ambassador. Mataas ka pa sa American Ambassador. Because you're a Global Ambassador. You can just imagine. Tama? Marami pong awards ang company na binibigay. Pa may mga events tayo, makakakit ka sa stage if you want, if you choose to. May mga sash ka, may mga plaque, etc. Yung mga hindi pa nakakaranas sa umakyat ng stage sa buong buhay nila. You have pictures with the owners, with the training team sa mga events natin sa Araneta Coliseum, sa MOA Arena, sa Cuneta Astrodome, sa iba't ibang Coliseum sa buong Pilipinas. And then, meron din tayong mga trips. US trip, Hong Kong trip, Macau trip, European trip. Marami hong trip dito. If you hit a certain sale, you will be able to visit some countries outside, international. Sagot to na kumpanyan, all expense paid. So nakakatawa kasi, with this simple program, some people hindi kasi naiintindihan yung ganitong concept eh. But I've been here for the past 5 years. I'm a computer engineer, but ito ho yung ginagawa ko full time. Ito na ho yung bread and butter ko, kinarir ko. And I'm sure most of you nagustuhan. Napansin ko yung iba nakatingin na sa taas, ini-imagine na yung imbitahan nila. And yung iba naman medyo natulala, hindi makapagsalita. Yung iba lumilipad ang utak. Kung ano mang iniisip mo, well, unahan na kita. Some of you, nagustuhan yung negosyo. But then, sa hindi ko linya yan. It's not my cup of tea. Sabi ko nga, sa panahon ngayon, huwag ka nang mamili masyado. Wag ka nang mamili ng linya because most of us, yung ginagawa natin ngayon, hindi na natin linya eh. Do you agree? Basta moral, legal, ethical, linyahin mo na yan, kahit ano pa yan. Yung kaibigan ko, in-invite ko 5 years ago, engineer, sabi niya, bro, hindi ko linya yan. After 2 years, nabalitaan ko, pumunta ng ibang bansa, tagapunas ng puwet na magulang ng iba. Tinawagan ko, bro, linya mo pala yan. Hindi naman sa insulto ko sa ano. But then, my point, nilinya niya ngayon, engineer siya eh. Do you understand? Now, kung di mo linya to, okay lang yan. Linyahin mo. Kung mababago naman sitwasyon mo eh. Yung ginagawa mo ngayon, linya mo, hindi naman nababago yung buhay mo. Subukan mo, hindi mo linya, baka mabago yung buhay mo. Oo nga, Sai, kasi, may point kayo, mahihain ako eh. Well, okay lang yan. Kung mahihain ka man, sa umpisa lang yan kasi hindi mo pa siya kabisado. Ang isang tao, kaya naman nahihiya kasi wala siyang confidence because walang knowledge and walang experience. Pero kahit mahihain ka, yung personality mo mahihain, pag nag-apply ka sa trabaho, kailangan mo pa rin sumagot sa mag-interview sa'yo. Anong magagawa mo sa kumpanya namin? Mahihain. Sasagot hindi. Sasagot hindi. Pag hindi sumagot, di matanggap. Do you understand? Natanggap ka na. Tatanungin mo ba yung mga kasamahan mo? May magtuturo ba sa'yo? Kakausap ka ba? Malamang. 3 months, gamay mo na yung lugar. Gamay mo na yung mga kasamahan mo. Di makapal na mukha mo kasi alam mo na ginagawa mo.
Eh di ganun din dito, pag-aralan mo. Lahat ho ng bagay na papag-aralan, lahat ho ng bagay ay natututunan. Kung ang puso nga natuturuan magmahal, utak pa kaya? Oo nga, no? Oo nga, Sai. Yung problema, Sai, paano kung wala mag-join? Paano kung wala akong ma-recute? 7 years na eh. Paano kung wala akong mabenta? Paano ang hirap sa'yo eh. Paano kung wala mangyari? Stress na stress ka na, hindi ka pa naglalabas ng pera. Hindi ka pa kasali, stress ka na. Grabe naman. Mga Pilipino, ganun eh, no? Kung may mas stress man, dapat hindi ikaw yung nag-imbita sa'yo. Nakuha niyo, ibig sabihin. Do you want to succeed in life? Do you want to succeed in life? Wala pa ako na-meet na tao na tinanong ko sa buong buhay ko. 31 years old na ako. Wala pa ako na-meet. Gusto mo bang umasenso? Ang sagot sa akin, pag-isipan ko, bro. Lahat ho ng tao ay gusto mo umasenso. Kung ano mang ND4 yung papasukan nila. Tama, no? Especially financially. Kung nagtatrabaho ka all your life, if you're working right now, you want to succeed financially. Tama. But before you even succeed in life, kahit anong endeavor na papasukin mo, you have to fail, get rejected, make mistakes, magkamali, malugi, ma-reject, malugi, magkamali, paulit-ulit bago ka umasenso sa buhay mo. Kung i-research mo yung mga umasenso sa buhay nila, sa buong mundo, they failed so many times, rejected, made mistakes a lot of times. That's why they succeed. Kasi ang tawag po nila dito, hindi po failure. Ang tawag nila dito, experience. And trust me, experience is the best teacher. You know why they succeed? Because they tried so many times. That's why they succeed. Hey, ikaw, andito ka ngayon. Gusto mong umasenso. Pero ayaw mo sumubok. Pero gusto mong umasenso. Tama. Ito mga taong to, successful na. Pero hanggang ngayon nagkakamali. Hanggang ngayon nalulugi. Hanggang ngayon bumabagsak. Pero successful na. Pero nagkakamali pa rin. Nalulugi pa rin. Bumabagsak pa rin. Tama, mali. Ikaw, gusto mong umasenso, pero ayaw mo magkamali. Ayaw mo sumubok. Ayaw mo malugi. Ayaw mo mapahiya. Ayaw mo magkamali. Pero gusto mo masenso. Eh, itong mga tao to, asensado na, pero nagkakamali. Nalulugi, bumabagsak. Manny Pacquiao, for example. Successful na, pero dalawang sunod na talo. Pero babangon pa rin. Ayaw magkamali. Nagkakamali. Ayaw magkamali. Ikaw na ayaw magkamali. Magtatrabaho ka para sa mga taong nagkakamali. That makes sense? Ulitin ko, sa mga hindi nakaintindi. Ulitin ko. Those successful people, they still make mistakes up to now. You're not successful yet. Pero ayaw mong magkamali. You don't want to make mistakes. Guess what? People who don't want to make mistakes will end up working for people who make mistakes. Is that clear, my brothers? Over there? Huh? Okay. Ulitin ko sa mga Tagalog, mga Pilipino. Yung mga taong ayaw magkamali, magtatrabaho para sa mga taong nagkakamali. Do I make sense? Yes. Tanong, gusto mo magkamali, ayaw mo magkamali? Talaga, ha? Guess what? Hindi pagkakamali ang Alliance in Motion Global. Nabusan na ako ng dahilan sa'yo. Ang ganda naman ng paliwanag mo eh. Yung problema, wala akong pera. Ito yung problema eh. Pinasakit mo pa ulo ko eh. Problema ha? Sino yung walang pera pero nagustuhan yung negosyo, pautangin ko ngayon na. Ngayon na. Dumadami ho, wag na ho. Ito ay hindi problema. Yan ho ay, baka yan yung solusyon sa matagal mo ng problema. Yung mga nag-abroad, walang pera yan. Pero pag pinaalis, nakakagawa ng paraan, 50,000, 100,000. Minsan, biyanan nila, sinasan lang, makalis lang. Kasi hindi nila nakikita yung lalabas, sila nakita nila yung kapalit. Na ito ginagawa ng paraan, it's been a problem for a long time. Problema mo yan, problema ng magulang mo, problema ng mga lolo't lola mo. Pag hindi mo ginawa ng paraan yan, problema pa rin yan na magiging anak mo. Kasi kung kayamanan ay papamana, kahirapan ay papamana din. Mindset lang ho yan. This is a small amount kung negosyo ang pag-uusapan and it can change your life. Trust me. Mindset lang po. Everybody say mindset. If you want to make 100,000 pesos a month at malaking pera sa iyo yung 100,000, malaking pera yung 100,000 a month, maliit. Malaking maliit. Kung malaking pera yung 100,000 naman sa'yo, at malaking pera pa rin yung 7,980 sa pananaw mo, anong maliit sa'yo? Kasi hindi mo kikitain to kung hanggang ngayon, hindi mo kikitain to 100,000 naman kung hanggang ngayon nalalakihan ka pa rin sa 7,980. Mindset yun eh. How can you, be able to receive a big amount kung yung 7,980 nalalakihan ka? Hindi ka tatagat ng 100,000 kung hirap na hirap ka maglabas ng 8,000.
May namito akong negosyante, sabi niya, kung ganong kagaang mo nilabas yung pera mo, ganong kagaang din babalik sa'yo. So, depende ho sa mindset niya, yung mga malalaking negosyante. Ang late ho nito. Naku, bariyang-bari ho ito. Mga Inasal, for example, 2 million ho yung pinangutang niyan. Nung unang tinayo yung restaurant. After several years, 10 years, kulang-kulang, bilyonaryo na ho si Mang Inasal. 2 billion, 3 billion net worth niya. Binili siya ng Jollibee Corporation. 2 million yung nilabas niya. Tama? Maraming risk yan. Pag hindi siya kumita, paano niya babayaran yan? Ang dami niyang kalaban. KFC, Jollibee, Chowking, Kenny Rogers, tama? Max Restaurant, babanggayin niya. Hindi niya alam kung magugustuhan ng mga Caviteño, Kapampangan, Manileño, panlasa ng Ilonggo. Pero sumugal siya. Hindi naman to puhunan niya eh. Puhunan niya lakas ng loob tsaka pangarap. Kaya siya umusad. Akalain mong kanin lang pala papatay kay bubuyog. Magkano pinag-uusapan natin kay Mang Inasal? Magkano kay Mang Inasal? Magkano pinag-uusapan natin sa M Global? Dumuduga ilong mo. So anyway, before we all leave, I would like you to meet the special person. May papakilala ko sa inyong isang napaka-special na tao na hindi maaaring hindi nyo ma-meet. Trust me. Bigyan nyo lang a small period of time for the next 5 to 10 minutes. Just stay here. Listen to this guy. Why? Isa po siya sa nagturo sa akin kung paano gawin itong negosyong to. Isa po siya sa naging dahilan kung bakit ako, sabihin na natin, naging successful in my own little way in this kind of business. And one of us, a very, very special person, one of the best trainers I've heard in this kind of business. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, sa iba't ibang parte ng mundo, even in the whole Philippines, he's been training people, teaching them how to do this business properly. Napakagaling ho ng taong to. Kulang ho ang adjective para i-describe tong taong ito. So, kung paano niyo ho ako welcome, mas i-welcome natin siya. Pag sinabi kong 1 milyon, alam niyo na ho yung ritual natin. Sabay-sabay na yung palakpak. Laksan niyo na ho, depende ho sa pangangailangan natin. Kailangan daw yung palakpak mo, depende sa pangangailangan. So, paano niyo ako welcome? Pinakinggan, mas pakinggan natin itong taong ito. 1 milyon! Ayun na, may nahuli. Wala akong mahuhuli. Okay, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon palakpak para kay Upline. Super Trainer. Mr. Arnel! Linkin! Milyon palakpak. Mr. Cyril. Milyon! Milyon ba palakpak para kay Cyril? Yan! Kaya lahat ng gusto nyo naman ito palakpak. Wala lang. Hindi pa palakpak maghihirap. Maganda ba? Napaganda. Kasi kanina po, habang si Cyril ay nagkukwento, di ba? Ang ganda ng motivation niya, ang ganda ng kitaan, 24,000 pesos per day. Tapos, habang nagkukwento siya, yung mga sponsor, tuwan-tuwa. Alam niyo bakit tuwan-tuwa yung mga sponsor niyo? Kasi alam nila na lahat ng kinukwento ni Cyril Rodriguez, mangyayari sa kanila yon. Kapag kayo balang nangayaman kayo, may excite kayo? Tama? Kaya dito, pumalapak nga lahat ang taong alam nila na yayaman sila. Yan. Bakit ko ginagawa yan? Kasi, kung pagpalakpak pa lang, hindi nyo magawa, pagyaman pa kaya? Tama? Kasi sabihin nyo, kasi ang badoy-badoy, ang corny-corny. Totoo yun. Sa mga first-timer ngayon, malamang nakukulture siya kayo. Nung tinawag ko ni Cyril, may palakpakan, isang palakpak, 2, 3, para bang inuututo tayo? Tama ba yan? Kaya nung una, ako maniwala sa ganitong klase negosyo. Anyway, para sa mga first-timers, so kayo mag-alala, naging first-timer din po ako dito. Inibitahan din ako. Nung nasa likod ako ngayon nasa likuran ako, yung mga first time, kita-kita ko eh. Kung paano pa mga palakpak ganito, totoo ito. Yes. Iba sa inyo malamang walang natindihan. Kasi inaabangan ninyo kung kailan makatapos ang seminar. Kasi bihirang-bihira ang tao na interesado sa mga seminars. Tama kasi, sabi nila, boring, sayang oras. Alam ko rin yan, kasi sa katerbang seminar po, ang pinuntahan ko before. Nung kayo nasa hotel pa, nakatrabaho pa ako. 12 days po ako sa hotel, ang dami ko mga seminar na pinuntahan. Hindi ako na-excite. Kasi yung seminar namin, yung mga speaker namin, ang gagaling din. English speaking din, naka-Americana, naka-PowerPoint. Ang galing mag-train. Ang galing mag-motivate. Alam mo, sabi sa amin, grabe, kayo mga empleyado, galingan ninyo, sipagan ninyo, para yumaman ang kumpanyang ito. Paano ko ma-excite kung gagamitin talino mo, galing mo, pero yung mayaman sila lang. Kaya pag seminar, ayaw ko makinig. Sa narinig mo ngayon, ang sabi ni Cyril, galingan ninyo, sipagan ninyo, buhay ninyo mga pangarap ninyo. Galingan ninyo. Bakit? Kapag sineryoso mo to,
Hindi lang ang company ang yayaman. Ang yayaman, kayo mismo. Maganda ba ganun? Diba? Maganda ba ganun usapan? Okay, para mag-peace of mind ka, para makarelate kayo sa akin. Nung ako po start na mag-join sa isang networking company, ako po inimbitahan. Yung tao nag-invite sa akin, malamang pareho din ang sponsor nyo, gigil na gigil, excited. At nung tanong sa akin, isa lang, Sir, gusto ba kumita ng pera? Kapag may lumapit sa iyo, magtatanong kung gusto mong kumita ng pera, normally anong sagot? Yes or no? Yes. Walang taong ayaw sa kitaan. Sabi ko, gusto ko yan. Gusto ko sumama sa iyo. Pero ako, bago ko gawin yan, matanong ko lang, magkano kinikita mo ngayon? Sumagot, tapos na grabe, power. Kinikita, wala pa. Kaya ba sa inyo, ayaw maniwala? Kasi hinahanapan niyo na resulta yung tao nag-invite sa inyo. Kung wala resulta yan, hindi ka maniwala. To see is to believe kung nag-uumpisa pala yan, kahit pilipitin mo leg niyan, wala kang mahukot ng resulta. Tama? Sa case ko, second reason, kaya ako sumama, yung nag-invite sa akin, stop ko sa hotel. Ang background ko po, dati akong boss sa isang 5 sa hotel sa Los Boulevard. Yung Hyatt Hotel. Pamilya mo ba yun? Yes. Malaki bang hotel ang Hyatt? Yes. 12 gusto ko na trabaho sa Hyatt, maganda ang position ko, boss ako, amo ako. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko, para may nawala sa kanya. Nagkataon lang. Ang kulit. Kayo ba kinulit-kulit din? Inaaraw-araw kayo. Sino rito yung isang imbitasyon pa lang, sumama ka agad, taas ang kamay. Isang imbitasyon pa lang, sama agad kayo. Grabe, no? Tawag dyan, kalagkarin Uy, sama kayo, kasama ka naman. Hindi pa nga alam kung sumubuto, sumasama na. Hindi, kaya sumasama yan kasi malamang kapani-paniwala yung tao nag-invite sa inyo. Palaparan mo nga yung mga sponsor nyo. Malamang yan, kahit hindi mo alam kung sa pupunta, basta siya nag-invite sa'yo, sasama ka kasi kapani-paniwala siya. Ako kasi, kaya matagal ako si mama, imagine mo yung staff ko. Diba? Ito ba't hindi? 2 linggo ko inimbitan, hindi ako sumama. Kaya ako lalo natakot. Kasi sabi sa akin, sige na sir, sumama ka na sir. Promise pa, payamanin kita. Lalo ako natakot. Payamanin daw ako. Pag lumalabas na mo, ako lagi ang taya. Lagi nangungutang, di ba? So ako maniwala. Then finally, parang napasin ko, kahit ayaw ko, hindi ko nilulubayan. Nagalit na ako sa kanya, pwede ba tigilan mo na ako, ayaw ko niyan? Nung nagalit ako, mapasin ko, mas nagalit siya. Sinigawan ako. Alam mo, grabe ka, sir. Ang gulo, ang kulit mo kausap. Imagine mo, boss, sa ginaganon ka. Ang gulo mo kausap, ginaganon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, matanong lang kita. Alam mo na ba yung pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi ko pa alam. O di ba ang gulo mo? Hindi mo pa nga alam, umaayaw ka na. Totoo ba yun? Marami sa inyo, marami sa atin, umaayaw kayo, pilit kayo umaayaw, tumatanggi. Pero tanong, alam niya ba rin nyo kung ano ang inaayawan nyo? Minsan daw po, unfair sa atin, ang ayawan mo ang isang bagay, na hindi mo pa nakikita ang kabuuan. Ang sabi sa akin, tingnan mo lang sir, pag hindi mo nagustuhan na duwag mong gawin, yun ang good news. Sa ginawa kayo ni Annie Paul Aquino, ni Cyril Rodriguez, magandang kumpanya, magandang produkto, magandang marketing plan. Pag hindi mo nagustuhan, hindi huwag mong gawin, at least sumubo ka. Tama mo ba yan? Paano malalaman sa bagay kung totoo o hindi, kung hindi mo susubukan? Tama, paano malaman kung may tao na iniwala sa'yo kapag nag-imbita ka? Kung hindi mo, susubukan mag-imbita. Paano malaman? Para pagkain. Paano malaman ang lasa ng pagkain kung hindi mo? Ha? Ano? Titikman. Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo? Ano? Ano nga ulit? Hindi titikman. Ganyan kayo magaling sa usapang ganyan, di ba? So lahat pala, walang malisyoso. Ang sa akin lang po, lahat pala subok-subok lang. Lahat ng yumaman sa global, ang ginawa niyan, sububok ng unang umpisa. Lahat ng naging successful dito. Si Abby dito ngayon, di ba? Lahat ng naging successful dito, ang ginawa, walang alam, nakinig, tapos sabi ng speaker, kikita ng pera, magiging milyonaryo, yaman, ang mga pangarap makukuha. Ang ginawa nila, sumubok. Yun ang sumubok, may resulta ngayon. Yung hindi sumubok, of course, wala sila makuha ang resulta. Ano gusto nyo? Meron ang resulta o wala? So, ginawa ko yung negosyo. Eto ngayon, yung nakita mo, parang nakita ko, gigil ka. Dahil sa mga tao na nakatingin ngayon dito, dalawa maramdaman mo. Yung pag-uwi na naman, nakapilit ka, grabe, wala ka nakikita ko, bilog. Dapat ganun pakaramdam mo. Tapos, lahat ng kaibigan mo, gusto mo imbitahin.
Pero kung ikaw yung tipong taong pag-uwi mo sa bahay, ang himbing ng tulog mo, bumalik ka bukas. Kasi wala kang naintindihan. Tama ba yun? 24,000 pesos per day. Tingnan nyo, mababago buhay ninyo? Huwag kayong mayabangan sa amin. Kasi po, minsan may mga taong, ang sabi sa amin, mga taga-global, ang hayabang nyo, mga mukhang pera kayo. Puro material ang pinag-uusapan nyo. Natural po, kasi negosyo ito, kaya pinag-uusapan pera at material. Hindi po ito relihiyon. Totoo ba yun? Ang pera ay masama kung saan masama na gamitin. Ang pera ay importante. Pag-gising pa sa umaga, kailangan ba ng pera? Sagot, yes? Sa bahay niyo, obserbahan ninyo. Ano ang normal o common na pinag-aaway ng mag-asawa o ng mga magulang niyo? See? Pera. Tama? Pag-gising pa sa umaga, kailangan ng pera. Sa bahay, kung sino may pera, siya ang may boses. Tama? Hindi pinapansin ng matalino, hindi pinapansin na nahanap ang bunso o ang matalino o ang panganay. Ang hinahanap kung sino may pera. Pag may problema, hanapin may pera. O yung bata may sakit. Naku, grabe si Junior may sakit. Kailangan madala sa ospital. Kailangan madala sa ospital. Meron ba nakasabing, grabe, tawagin mo si Kuya. Bilisan mo, matalino siya. Meron ba? Ang tatawagin kung sino ang may pera. Ang confidence level ng tao, minsan depende sa laman ng wallet nyo. Ganon? Yes. Alam niyo yung sale? Walang kwenta ang sale pag wala kang pera. Kahit 90% discount, walang kwenta yan. Pati yung panglasa mo, depende sa laman ng wallet mo. Pag wala kang pera, doon ka lang sa kinakain. Kayo ba nakakain sa restaurant? Yes. Saan tumitingin sa menu? Kaliwa, kanan? Sa menu? Kanan. Ano nasa kanan? Presyo. Grabe, ang sarap nito. Steak, favorite ko to. Nakita yung presyo. Baka naman tumawan. Guys, nakakita mo kayo sarili niyo. Mababago buhay niyo? Yes. Guys, akin lang po, kung gusto niyo bago buhay ninyo, ang dapat mo lang gawin, mag-decision kayo. Nung nakaraan po, may mga tao umati sa mga seminars namin. Ang sabi, sino yung speaker dito? Dapat yung speaker magaling magpaliwanag. Dapat yung speaker magaling magkumbinsi ng tao. Habi ganun. Huwag niyo po hintayin na kumbinsi namin kayo. Lalo na ako, huwag mo hintayin na kukumbinsi kita. Kasi hindi ko po trabaho magkumbinsi ng tao. Ang trabaho ko ay magkwento ng konti about AIM Global at ang magpa-cute. Yun lang ang trabaho ko. Ha? Ang pagkukumbinsi ay nasa inyo. Bakit po may utak kayo? Kung sa tingin nyo, kailangan ng company, ang pera mo, ang 7,080 mo, huwag nyo gawin ng AIM Global. Hindi sa pagmamayabang, mayaman po ang AIM Global. Mayamang-mayaman ang AIM Global. 2012, ang sales natin, 1.7 billion. Mayaman ang AIM Global. Kung sa tingin nyo, kailangan ng espresso mo yung 500 pesos mo, na direct referral bonus, huwag nyo gawin ng AIM Global. Pero kung sa tingin nyo, sa araw-araw ginawa ng Diyos, pag-gising nyo, kailangan nyo ng pera, gastusin, bayarin, utang. Guys, subukan mo yung global. Kapag sineryoso ito, mababago pa ang buhay mo. Yes? Now, anong gagawin? Itong gagawin mo para mas maunawaan mo to. Mamaya pag-uwi, hindi may iwasan magkukwento ka. Asahan nyo kung sino taong inaasahan mo na maniniwala, sasama, susuporta, sila pang kontrabida. Magulang kapatid asawa. Tama ba yun? Noon ako seminar, tuwang-tuwa ako, grabe, power ang ganda ng negosyo. Alas 7 ang seminar, natapos ng alas 9. Nakauwi sa bahay namin ng alauna na madaling araw. Yun ang uwi mo mamaya. Pag uwi ka, ginising mo misis ka, sabi ko, ma, grabe, power, gumising ka. Sabi niya sa'yo ko, hey, Arnel, saan galing, power, gumagano pa ako. Ano power, grabe, ma, yayaman tayo. Guys, yayaman tayo, sabi ko. Yung asawa ko din nag-react. Ayaw maniwala. Tumingin lang. Sabi sa akin, yan nga pala mo, pero gaya kang gutom. Gaya kang puyat. Kakakotse tayo ng Amerika, ayaw maniwala. Tama ko ba yun? Kaya ako nasaktan ng una. Nahirapan ako kasi tuwang-tuwa ako na magkukwento. Hindi ko kaya ikwento lahat ng sinasabi ng speaker. Basta ako yayaman. Paano? Basta power. Sino kayo ng power? Sino ng grabe? Payaman lang. Hindi, basta ganun daw, di ba? Wala akong masabi, kaya ako nahirapan. So kayo ngayon, hanggat maaari, huwag kayo na magkwento. Kasi kapag nagkwento kayo, hindi mo kayang paliwanag, wala may niwala sa inyo. Ang ginawa ko, inaral ko negosyo. Diretsuhan tayo. Ano ba ang puhunan mo sa negosyong to? Yung 7,080 na kinukwento sa inyo kanina, ni Cyril, yun lang yung para ka maging member. Tama? Para makapag-invite ka. Kasi kahit anong dami ng kaibigan, kamag-anak, kakilala, kumpare mo,
Hindi mo pwedeng imbitahin yun pag hindi ka member. Tama. So, first step lang yun. Pag nag-member ka, meron kang chance matikman ng produkto. Magkakaroon ka ng username mo, masaya kang password mo. Ang magpapayaman sa isang global, eto, yung kaalaman. Marami kayong tao kilala, nag-aim global before, kamag-anak mo, kaibigan mo, yes? Tapos sabihin mo, yung kaibigan ko nga, nag-Diyos yung global, wala naman nangyari. Totoo talaga walang yung nangyari. Bakit? Wala kasing ginawa. Ba't walang ginawa? Walang alam. Ba't walang alam? Ayaw umatid ng seminar. Guys, negosyo yung global. Kayo ba naniniwala lahat ng bagay kailangan aralin? Yes. Kahit anong trabaho pinasok mo, kailangan mo aralin yan. Kahit anong trabaho, kahit anong negosyo pasukan mo, kailangan mo aralin. Pati nga yung mga crew ng Chowking, Jollibee, McDonald's, may mga crew. Pag nag-apply na crew ngayon yan, bukas hindi pa piling isala na sa counter. Kailangan nyo pang aral yung pagiging crew. Tama. Ang sweldo nun 8,000, 10,000. Starbucks. Mag-apply ka sa Starbucks ngayon? Ilang buwan ka pa bago isalang sa counter. Kasi kailangan memorya mo lahat ng klaseng timpla ng kape. Ang sweldo 12,000, 14,000. Kailangan mo aralin. Ang global, 24,000 pesos per day. Kaya mas dapat aralin. Yes. Now, ang good news ulit, ano ang aralin? Lahat ng dapat yung malaman how to do the business step by step. Anong tamang attitude? Yung belief system na pwedeng bigay? How to handle discouragement? How to handle the rejection? How to make a prospect list? How to follow up? How to invite? Lahat yung tuturo. Kung sabihin mo sa akin, man, wala kami alam sa negosyo yan eh. Alam nyo na, mas maganda yung mga distributor na walang alam? Yung mga walang alam sa global, yun ang unang yumayaman. Bakit? Ang taong walang alam, madaling turuan. Ang taong maraming alam, mahirap turuan. Bakit ang daming alam? May sakit kasi sila na acne. Alam mo na yung acne? Alam ko na yan, attitude. Yes or yes? So, sabihin, alam mo to. Kasi kung ito alam mo na, dapat mayaman na kayo ngayon. Iba ang alam sa narinig. Narinig mo. Pero hindi mo to alam. Tama ba yun? Kaya ako po inuurang nahirapan. Kasi sabi sa akin ng sponsor ko, Sir, para yumaman ka, kailangan lahat ng sasabihin ko, sundin mo. Nahirapan po ako kasi staff ko magtuturo sa akin. Ang sabi ng staff ko, Sir, kung pag-uusapan ng hotel, lahat ng sabihin mo, susundin ko. Pero kung gusto niyo maging milyonaire bilang isang networker, Sir, wala kang choice. Gusto niyo bang yumaman sa global? Yes. Gusto niyo yumaman? Yes. Wala kayong choice, kung hindi, sundin yung mga taong nauna sa inyo. If you want to become successful in life, listen, follow, copy successful people. Yun pala ang sekreto. Tama ba yan? So, you have to learn the business. Hindi maiwasan pag nagkwento kayo ng mga discouragement. Guys, wag na wag kayo magpapanakaw ng pangarap sa ibang tao. Kayo nakakita, kayo nakarinig. Tama ba yan? Sa mga tao mag-discourage sa inyo, hindi sila ang magbabayad ng tuition fee ng anak nyo. Tubig, kuryente, pamalengke, grocery, kayo magbabayad. Kung kayo magbabayad, ba't kailangan nyo makinig sa mga taong walang alam sa ginagawa natin? Ang discouragement parang lason. Ibibigay sa'yo. Tama? Pag binigay sa'yo, you have two choices. Either tanggapin mo, kainin mo, or wag mong pasinin, itapon mo. Kung discourage ka, papayag ka bang magpalason? Siyempre hindi. Always ask intelligent question. Wala siya nakalalaman sa pangarap natin. Tama. Unang pasalamatan, sino-sino? Respetuhan tayo ng religion para importante sa akin to. Kasi po ako yung iniwala na walang aksidente. Do you agree? Yes. Ang iba sa inyo, persahan, kahiyaan, sapilitan, believe me, the moment pumasok ka sa kwartong to, malamang nasagot na ang panalangin mo. Tama ba yan? Do you believe in God? Do you pray? Yes. Jeremiah 29 verse 11, my favorite verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maging prosperous tayo at bigyan tayo ng pag-asa. At kami po naniniwala na ang AIM Global isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Amen? Totoo yan. Ang negosyo legal, moral, at ethical.
Hindi kayo yaman sa global kung wala kayong tutulungan tao. Speak of tutulungan, yung mga tao na nag-invest sa inyo, hindi mo sila pinagbigyan. Yung mga sponsor nyo, apply nyo, hindi mo sila pinagbigyan. Ang pinagbigyan mo, sarili mo. Actually, napakaswerte nyo nga eh. Bakit? Sa dinami-dami ang dapat imbitahin ang sponsor mo, pinag-aksihan ka ng load. Pinuntahan ka sa bahay mo, inimbitahan ka dito, kasi yung sponsor mo nangarap. Yung sponsor mo, gusto niya magbago ang buhay niya. Inimbitahan kayo kasi gusto rin ng sponsor nyo na gumanda at mabago ang mga buhay nyo. Palakpakan, pinakamalakas ang sponsor. Tama. Now, last. Kung kayo ay magjo-join next month, why not this month? Kung kayo ay magjo-join next week, why not this week? Bakit po? Sayang ang oras. Anong oras na ba? 9:30 na. Ang 5 minutes na lumipas, hindi kayong bawiin. Ang pera, ang pagod, ang gutom pag nawala, pwede bawiin. Ang oras hindi. Every second na lumilipas, tap, 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 wala na yan. Tama? Importante yung oras. May mga prospect pa kayo? May mga prospect kayo? Yung prospect niyo, pino-prospect din ng katabi niyo. Kaya kung mabagal-bagal kayo, yung kaibigan mo kamag-anak mo, mapupunta sa yung global, hindi ka nakakuha. Tama ba yun? So dito, kailangan paspasan tayo. Huwag kayong tingin-tingin sa oras niyo. Tama? Huwag kayong matakot na puyot ngayon. Huwag kayong matakot malipasan ng gutom. Huwag kayong matakot na mahirapan sa pag-uwi, sa pagsakay. Huwag kayong matakot kung paano magpapaliwanag sa magulang mo, sa asawa mo, o sa girlfriend mo. Bakit mo ba? Bakit? Kasi wala pa kasi yung global, lahat ng mga binanggit ko, nangyayari na sa inyo. Tama? Ngayon, kahit napuwi ka ng konti, kahit malipasan ng gutom, okay lang yan. Bakit payaman ka naman sa inyong global? Tama ba? Kasi yung pare! Ha? So, ano sikreto dito? Learn the business, do the business very, very seriously. Yun lang ang sikreto. Then, qualify quickly. Join ka kaagad. Then, enjoy nyo ang ginagawa sa global. In global, this is a people's business, so learn how to smile. Everybody smile? Hindi, smile ka na, sabi ko. Sabi niya, smile. Everybody smile. Masarap ba nakangiti? Yes. Guys, pag alam mo mayaman ka, kailangan ba humiti? Yes. Oo naman, mayaman ka na kasi mangot ka. Sino rito alam mo mayaman siya? O palapang niya. O, di ba? Kung alam mo mayaman ka, kailangan humiti ka kasi mag-iimbita ka. Kapag nag-imbita ka, malungkot ka, wala may iniwala sa'yo. Sino ka mag-imbita? Malungkot ka, ganito. Brad. Gusto mo. Kasama hindi. Hindi. Kailangan makangiti ka. So umaga pa lang, smile ka na. Pag smile mo, say a prayer. God is good? God is great? Yes, ngiti ka. Power, payaman. Kapag nangihina ka, magpatuto ka ng music. Pero yung music mo kailangan, alam mo kung yung tugtog, dapat masaya. Huwag yung parang di ko yata kaya. Huwag ganon. Kailangan masaya yung tugtog. Tama ba yun? Tapos sabihin mo sa sarili mo, sa partner mo, partner! Sabihin niya, partner! Count your blessing! Count your blessing! Yan ang isa sa mga sekreto ng tao para maging masaya. Magpasalamat kayo kung anong meron tayo ngayon. Iba sa inyo, angal lang angal sa problema na walang kwenta ang problema niyo compare sa problema ng ibang tao. Tama? Saan ka makita sa lugar dito? Masaya tayo, tapos ang pangarap niyo mabubuhay. Sa labas, puro problema pinag-uusapan. Tama ba yun? So learn how to smile. Todo na yan? Hingarap pag dito, nagay mo sa lugar. Baka kami, grabe. Power, 502. 502. Ibang trabaho rin, no? Di para maging masaya lang tayo. Yung isang distributor, sa hinabahaba nung aming seminar, ang natandaan lang pagngiti.
Lalaki yun lalaki. Nagpunta ng CR. Walang malisyoso po. Nagpunta ng CR. Bakit kwento ko lang sa inyo? Ako naman magkwento? Yes! Nagpunta ng CR. Uy, sabi pa ng speaker, always smile. Jingle siya. Habang jingle siya, may tumabi sa kanya. Jingle din. Magkatabi sila ngayon. Sa yung global kasi merong sitang power, grabe, di ba? Habang na-jingle siya, napatingin. Brad, power. Grabe. Gusto mong extra income? Naku, wag kayo nag-o-open sa CR, ha? Pagkakamala ko yung papa. Tama ba yun? So, in global, diba? Ibang kultura dito eh. Si Doc Ed nga eh. Doc, yung ating presidente, nagturo sa amin yan eh. Sabi niya, pag meron kang taong mayaman nakita, mayaman ha, tapos nakita mo, kamay mo na mahigpit. At ibusa mo, yes. Kasi yung swerte lang lilipat sa'yo. Totoo yan eh. Kapag ang tao mayaman, kinakamayan mo, binubulsa mo, mindsetting yung swerte, dilipat sa'yo. Nag-iba ang kilos mo eh. Tama? Naniniwala kang yayaman ka rin eh. Ito ba, sa global, maraming mayaman, kamayan nyo. Bulsa mo. Okay ba? Okay ba? Di ba? Kayo ba naniniwala ng yayaman? Yes! Importante ang alam mo, naniniwala kang yayaman ka. Kaya dito huwag sabihin, ako, grabe, baka hindi ko kaya ang global, baka hindi ko yumaman. Huwag mo sabihin yun. Kasi kapag sinabi mo yun ang mangyayari. Kung ano yung lumalabas sa bibig, kung ano iniisip, yun ang mangyayari. Tapos yung kinikilos mo, sumusunod yung resulta. Tama ba yun? So mag-iingat ka sa lumalabas sa bibig ninyo. Kayo ba naniniwala mayroong power ang word? Yes! Oo, may power ang word. Gusto pa tunayan ko sa inyo? May power ang word. Everybody raise your left hand. Touch your head. See? May power ang word. Tama? O mamaya pag-uwi mo, tira sila mo, grabe, ang pangit ko. Alam mo, pili mo pangit mo nga. Kasi pinaniwalaan na pangit ka. Kaya ako si Arnel, automatic ka, pag di sa laman, grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Chup-chup mo. Pili ko gwapo ako. Wala akong pakialam kung di gwapo ang tingin ng tao sa akin. Basta ang piling ko gwapo ako. Pag piling ko gwapo ako, confident ako. Sa paglalakad, sa pagtayo, kahit bulol ako, confident ako. Yes or yes? Kayo dapat ngayon palang maniwala kayo na yayaman ka sa global. Tama. Count your blessing. Ngayon pa lang po, pag uminom sa bahay, count your blessing. Count your blessing. Sa mga kalakihan, pwede ba magtanong? Pwede okay lang ba? Taas mo ng mga first timer para malaman ko kung may kurwento ko. First timer, lahat ng first timer, taas. Last ng first timer, 1,495. Kasi pwede rin. Buti marami-rami ngayon. Tama? Okay lang magkwento? Sa mga first timer, lalo pag lalaki ka, question. Halimbawa, meron kang girlfriend, iniwan ka. Tapos kinabukasan, bigla kang tinanggal sa trabaho. Masakit ba yan? Sagot, masakit? Mapapakamatay, hindi? Hindi. May kilala ako, taga Las Piñas, iniwan ng girlfriend, tinanggal sa trabaho, gusto magpakamatay. Nagpunta pa ng San Juanico Bridge. Layo, di ba? Doon siya magpapakamatay. Sabi niya, walang kwentang buhay ito, magpapakamatay ako. Nung tatanong siya, nagulat siya. Kasi mataas pala. Yung payat niya, baka di siya matay. Matay siya ulit. Nagtayo ng lubid sa leeg, may bato. Napakamatay na ako. Nung pagtalo niya, pumunto siya ulit. Tanong niya, bakit? May nakita. Isang lalaki tawa ng tawa. Hindi ba nakakaasar yun? Magpapakamatay kami tawa ng tawa. Tama ba? At ano ba ang itsura niyo magpapakamatay? Ganito, itsura, tingnan nyo. Pakinggan, no? Tumatawa. Mga ganun. Bakit? Putol kamay. Ang matindi, putol din dalawang paa. Ganito putol. Mga ganun. Ang ginawa niyo malaki bumaba. Tinanggal yung tali. Sabi, Brad, muntik na magpakamatay. Nung nakita kita, dapat ikaw magpakamatay. Wala kang kamay, wala kang paa, tawa kang tawa.
Ba't ka ba tawa ng tawa? Alam mo sabi? Ba't ka tawa ng tawa? Alam mo sabi? Sira ka pala eh. Ikaw kaya ang kumati ang puwet. Anong gagawin mo? Hoy, bakit mo katawa? Hindi, okay, kukwento lang. Ang ibig sabihin, huwag kayong angal-angal sa buhay ninyo kasi mas paswerte pa kayo. Tama? Huwag kayong aangal. Ang ibang tao kumikita ng 200,000, 100,000, 1 million, ikaw hindi pa. Huwag kayong aangal. Iba dyan, may downline na, kayo wala pa. Kung kayo wala pang downline, okay lang yan. Iba nga, di ba? Member ng N-Global. Tama? Maswerte kayo. Sa mga upline, may mga downline kayo, mga first timer. Tama? Sa mga upline, huwag kayong mag-alala. Count your blessing. Yung downline mo, imposible hindi mag-member yan. Taong nakasalalang ang utak ang hindi mag-join sa N-Global. Wala mo open. Hindi sa pinapatamaan, hindi ikaw. Yung katabi mo lang. Tama? Kasi kung makatira mo sa akin, hindi ka mag-join kasi wala kang pera, mababaw ang dahilan niya. Sabi nga ni Sir Rigo, di ba? Okay lang tao kung walang pera, basta importante may paraan. Ang problema niyo ngayon pera, 5 years ago, ang problema niyo pera din. Kapag hindi mo ginawa ang global, seryoso, 5 years from now, you have the same problem, pera pa din. Ito ang good news. Problema niyo pera ngayon, ginawa ng paraan, ang in-global, seryoso mo, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung papaano ubusin. So, with that, bilisin nyo ito lang. Tapos na po yung intro ko, mag-umpisa na ako. Habang ilang araw ito. Okay na ba kayo? Yeah. Tapos na po ako. Nag-i-enjoy lang po akong kausap kayo. Kapag may tumayo, maghihirap. Ha? Pagbigyan niyo na ako. Kasi nagigigil ako. Kasi alam niyo po, ramdam na ramdam ko ang next na magiging milyonaryo manggagaling sa batch na to. Tama? Totoo ba yan? Sino rito? Ay, naku. Pito lang ang yayaman. Kasi may gift ho ako eh. Ramdam ko mata pa lang ng tao, alam ko kung yayaman o hindi. Nako. Pito. O nagmabang pa ang isa. 6 na lang ang yayaman. Ha? Yung 6 na yayaman. Taas ako na eh! Ha? O, kita mo na? Kung pagtaas ka kamay, hindi nyo magawa. Pagyaman pa kaya. Guys, maniwala ka sarili mo na yayaman ka. Huwag kang papatalo sa ibang tao. Lahat tayo ay magagaling. Tama? Kaya may taong mayaman, kaya may taong mahirap, depende ako na paano matitin ang sarili mo. Guys, kayo pa lang, maniwala kang champion ka. Kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kayong mahirap, kasalanan mo yan. Tama ba yun? Champion kayo. Kayo ba naman ng champion kayo? Yes! Papatunayan ko sa inyo. Gusto niyo? Yes! Gusto niyo? Yes! Talaga? Yes! O, sige ha. Kayo sabi yun ha. Talaga ha? Yes! Papatunayan sa inyo, kayo ay mga champion. Nang walang malisyoso, halimbawa ito nanay mo. Nanay mo yan. Mag-iitsura, dami ng anak eh. Oh, ilang milyong similya tayo, sponsor. Trillions, million sponsor. At alam niyo ba, may kwento ko sa inyo, na-research ko. Ginugil ko eh. Yung mga similya pala yan, ito tsura niya no, ganun-ganun. Wala pa lang ginagawa ako nung nag-meeting-meeting eh. Oh, sabi ng mga similya, huy, kapwa ko similya. Kanina narinig ko, sabi ni Daddy, mamayang alas 11 may gagawin sila ni Mami. Nag-meeting. Ha? Sabi ng mga similya, pag sigaw ni Daddy na, ayan na, takbuhin daw tayo. Ha? Oo, wala ba lisyoso? Inipisa niya alas 10, ang tawag daw doon, warm up. Isang kwarto tahimik madalim, wala kang marinig kundi 2 niya lang, na humahaling-hing. Oh. Diba? 10:20 na. Diba? Pagputok ng alas 11, sumigaw si Daddy. Ayan na! Tantang-tining. Ha? Takbuhan sila, takbuhan. Ang matindi, wala nakapasok, may nahuhulog.
Ang tanong, yung mga similya, nanghinaan ba ng loob? Hindi. Kasi champion sila eh. Positibo eh. Sabi ng mga similya, mga kapwa similya, huwag tayo manghinaan ng loob. Bakit? Kanina, narinig ko, sabi ni Daddy, meron silang second round ni Mami. Mamayang 12 midnight. Kakatapos lang, upisa ulit. 11:20. Power. Grabe. 11:30. Wala ng sound. Humahampas na lang. Pagpunta ko ng alas 12, sumigaw si Daddy. Tatatinin. Sabi nga ni dami ng mga similya na pinaunahan, papunta sa nanay natin, tayo nakapasok. Hindi ba doon pala kag-champion ka na? Hindi ka bastusan yan. Huwag ka malisyoso. Dinaan ko lang sa ganung kwento. Pero totoo yan eh. Tama? Masarap ang buhay na maganda. Totoo ba yan? Huwag ninyong limitahan ang inyong mga sarili. Ang kayamanan ba ay pwedeng ipamana? Yes. Alam nyo ba ang kahirapan pwede ring ipamana? Guys, good news. Kayo ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa angkan nyo. Amen? So with that, ladies and gentlemen, hindi po good luck ang bati ko sa inyo lahat. Sa lahat ng natin, sa lahat ng nakinig, ngayon pa lang, congratulations na, mga future winners and winners. Good morning! My name is Anton Limpin. To God be the glory. Thank you!